Hi guys! My name is Joseph Lim. Mas kilala ako sa tawag na classmate dito sa social media. And welcome po sa Lazy Genius Podcast. Ang ganda ng intro mo, bro. Hindi na ako nakakaroon ng ganyang kalawit na intro. Taga-taka pala? Taga Bicol. Taga Bicol. Pero saan ka nakatira ngayon? Both. Tumatawid-tawid lang Bicol and Manila. Ortigas, to be exact. Okay. So ngayon, kung hindi nyo kilala si Joseph Lim, tama? Isa siyang content creator na nakikita ko sa social media bago pa ako maging content creator. Isa ka rin sa mga reason ba't ako naging content creator. Dahil sa mga dahil sa mga contents mo, nakita ko na okay, kasi marami sa social media na mga influencer na negosyante ko, no? Pero wala talagang negosyo. Maka-advise, wala naman experience. So, nung bina-front check kita, sabi ko, ito yung legit na negosyante. Magandang advice niya. At doon ako nagkaroon ng idea na why not ako din? Kasi meron din akong experience, qualified naman ako magbigay ng advice kasi negosyante din ako. At doon ako nag-decide dahil nakikita ko yung mga videos mo before. At after nung naging content creator na ako, nakita ko na ini-invite ka sa mga ibang mga podcast at sa mga ibang mga platforms. Kaya nakita ko na why not na invite kita dito dahil alam ko kasi na marami ka talaga mabibigay ng mga value. Masasabi mo ba na negosyante ka? Oo naman. Simula pa ng bata. Kasi, Ano ba yung mga negosyo mo? anything, nung elementary kasi mahilig ako magbenta. Anything na pwedeng ibenta, binibenta ko nung bata ako. Hanggang even nung high school at college, may mga extra sideline ako. And even, namasada ako ng jeep before for 5 years. Namasada ka ng jeep? Naging driver ka ng jeep? Yep. 5 taon. Weh! Oo. Yan! Buhin ko yung kwento. Sige. May mga jeep kasi kami. Okay. Ngayon, pag gumaray yung jeep namin, sumasideline lang naman ako mga 2 to 3 hours. Kasi rather than makinig ng sounds, noon kasi pag makikinig ka ng sounds, uupo ka lang sa isang gilid, katabi mo yung radyo, doon ka lang gaganon-ganon. Sabi ko, sayang ang oras ko kaysa nandito ako, sa jeep na lang ako magsa-sound trip, nakakakita pa ako ng ibang pwedeng makita habang namamasada, at the same time, kumikita ako ng pera. Kaya namasada ako for 5 years during na nag-aaral ako ng college. Pero mga 2 to 3 hours lang naman din after nun, uwi na. Tapos at least may dagdag kang 200, 300 pesos. Yeah. Okay. So, namasada ka dati. Namasada ka dahil meron kayong mga jeep. Tapos namasada ako kasi parang sayang ng oras eh. Ayoko talagang ever since, ayoko ng oras na nasasayang. Kaya instead tumambay sa bahay or uminom, sabi ko, mamamasada na lang, kikita pa ako ng pera. Saan ka namasada nun? Sa Bicol na type. Seryoso? Tapos after that, ano na yung ginawa mo after that? Nung graduate na ako ng college, doon ako na-recruit sa... Actually, graduating ako ng college nung na-recruit ako sa networking. Doon na nagsimula? Doon na So, nagtapos ka ng college? Nakatapos pa rin naman ako. Anong kinuha mo? Computer engineer, Computer engineering. Okay. So, masasabi mo ba na nagamit yung course mo sa pagnegosyo? 100% hindi. Pero yung mga values, yung mga logic na natututunan mo sa school, nagamit ko pa rin in a way. Paano mag-problem solve, paano maging madiskarte, pero yung actual talagang tinuro na specific, hindi mo naman actually magagamit talaga. Bago ka maging networker, bago ka i-recruit sa networking, masasabi mo ba galing ka sa isang pamilya na mayaman? Elementary, oo. High school, bumagsak kami. Doon that time na yung lahat ng properties namin nakuha na rimata. Tapos, ang natira lang talaga sa amin, jeep, yun talaga natira na lang sa amin. Kaya, okay. nasanay ako dati na may kaya pirin. Pero I'm very thankful na bumagsak kami. Kasi dati, isa yun sa nagiging question ko na sabi ko, Lord, bakit naman kailangan mangyari to sa amin? Nag-iwalay pa parents ko. Tapos, only to find out na kasi yung naging teaching sa akin dahil sa pagbagsak namin, ang gandang lesson yun, kaya ako naging successful na ganito. Kasi dati, pag may gusto ako, iiyak lang ako eh. Ibibigay na ng mama ko. Gano'n ka. Gusto ko ng toy, iiyak. Spoil ka. Solo akong lalaki, tapos bunso ako. Mati. Siyempre, di ba, pag Chinese, lalaking ka pa, iba talaga yung treatment din in a way. Kaya that time, nung na-realize ko na, sabi ko, it's in a way, thankful ako na mahirap yung pinagdaanan ko nung kabataan. Kasi doon ako naging matibay. Yung mother and father mo ba is both Chinese? No, mama ko is Filipino, tapos ang father ko lang Chinese. Okay. So, yung negosyante is... both silang negosyante? Si mama ko may sariling handicraft, yung father ko may sariling auto supply and mga jeep. Okay. Kaya every Saturday noon and Sunday,
Saturday, tindahan ni Papa. Sunday, tindahan ni Mama. Monday to Friday, school. Ganun ka. Yun ang elementary, wala ako nun. Elementary ka pala, no? Nagkakahana ako nun sa tindahan namin. So, ini-implement na mga magulang mo yung mindset na isang pagiging negosyante sa'yo no, habang bata ka pa. Yeah. Actually, hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ng father ko before. Nasa bahay ako naglalaro ako, tinawag ako. Yung pinsan mo ngayong taga Lasal, na nagtatrabaho sa Makati ngayon at kumikita ng 50,000 a month. Tapos ikaw na nag-aaral ng high school, sino ang mas mataas sa inyo? Di siya masagot. Siyempre, papasabi ko yung pinsan ko. Sabi ko, may 50,000 na sweldo, taga Manila, Makati, nagtatrabaho, Lasalista. Siyempre, ang taas nun. Sabi ni Papa, mali. Sabi ko, bakit mali? Ikaw mas mataas. Sabi ko, bakit? Ikaw amo. Ikaw sinusunod ng mga driver dito. Yun, nagtatrabaho. Empleyado. Kaya mas mataas ka doon. Kaya ganun pa lang. Kaya never ko talagang pinangarap sa sarili ko na pagka-graduate ko na magtatrabaho ako. Actually, high school pa lang ayaw ko na mag-aral ng college. O bakit mo tinuloy? Walang baon eh. Patali na. What? Sabi ko kay Papa, ayaw ko na mag-aral ng college. Kasi sabi ko, pag-graduate ko, ako naman mag-manage ng negosyo natin. Yes. Hindi ko, alaanin ko yung pag-aaral. Sabi ni Papa, di sige, huwag ka na mag-aaral kung ayaw mo. Tapos, teka lang Papa, may baon pa rin po ba ako pag hindi na ako nag-aaral? Sabi niya, syempre hindi ka na pumapasok eh. Sige, mag-aaral lang. So, dahil sa pera, nag-aaral ka pa rin talaga. Exactly, yun na talaga. Pero yun yung motivation mo? Kaya nga elementary pa lang, nagbibenta na ako ng kung ano-ano. Yung kapitbahay namin, naglilinis, meron silang binibentang mga mertiolet before. Alam mo ba yun? Yung? Ano bang mertiolet sa Tagalog? Alam niyo ba yun? Yung panlinis, yung nilalagay pula. Okay. Oh, yes. Cutic sa ano. Oo. Tapos mga agwa-oksinada. Naglilinis na ako nun sa kapitbahay namin. I'm earning 5 pesos per hour. Kasi ang kita ko sa isang bote, mga 10 cents eh. Kaya makakailang bote ako nun. Tapos kita ko mga 5 piso. Elementary ka nun? Elementary wala ako. Okay. Tapos nung naging high school ka, ano nang ginawa mo negosyo? Nung high school, nagpapautang na ako nun. Nagpapa 5-6 ako. Wow. Kasi nagsimula ako nun, yung driver namin lumapit sa akin. Umuutang ng 500. Sabi ko, ba't kita papautangin? Sabi ko, hindi mo pa ako bayaran. Oo. Ang ganda nung sinabi. Yung 500 mo, papalitan ko, gagawin kong 600 after 1 month. Sabi ko, parang maganda yung pera. Yun kasi napakasimple. Elementary ako, inopen ako ng mama ko ng bank savings account na 2,000 pesos. Akala ko yayaman ako dahil doon kasi sabi nila tutubo daw eh. Yes. After a year, ang tubo, cents. Sabi ko, paano naman ako yayaman dito? Parang tinitingnan ko lagi yung passbook ko. Kaya nung high school ako, nung sinabi ng driver namin na yung 500 pesos, ibabalik niya 600, biglang nagiwanag mundo ko. Ang laki nun. Sabi ko, wala akong gagawin. Yung 500 ko nasa kanya lang, magiging 600. Sabi ko, baka hindi mo ako bayaran? Ang ganda ng sagot. Paano hindi kita babayaran? Isa ako nagbaboundary lagi. Kasi ako yung kumuha ng boundary. Yes. Tuwing boundary ko, uhulugan kita ng 50 pesos per biyahe ko. Hanggang mabayaran ko ng buo. Kaya doon nag-start na isang driver. Hanggang dumating sa point na 12 na driver na nangungutang sa akin. Kasi ang ginagawa ko lang, lahat ng baon ko, hindi ko ginagastos. Pinapautang ko ng pinapautang. Pinapalago mo. Oo, tapos iba pa yung, syempre nagbabayad sila everyday. Yung bayad pa nila, napapautang ko pa ulit yun. Actually nga, tubo hindi lang 20%, mas malaki pa. Kasi yung inuhulog nila araw-araw, kung may mga 10 driver ka magbigay ng tig 50, di 500 pesos na yun. Yes. Mapapautang mo na naman. Hanggang pati office mates ng ate ko, nangungutang na sa akin, kapitbahay ko, pati yung mga ibang doon ako medyo kumikita ng maayos-ayos. Ang galing naman doon. High school hustler. Kaya Hindi ka ba nagkaroon ng na takot na baka sa sobrang open mo sa pagpapautang sa mga tao, baka biglang isang araw di ka na nila bayaran? actually, hindi ako natatakot dati nung sa driver. Kasi nga, nakikita ko sila everyday. Yes, totoo. Kailangan naman di sila pumasok. Wala din silang kikitain kasi hindi sila mamasad. Pero meron ako mga experience na may mga hindi nagbayad sa akin. Kaya nga tinigil ko rin pagdating ng oras. Kasi nung may mga ibang tao na hindi na empleyado namin na nangungutang sa akin, nahirapan ako maningil. Tapos minsan pinagtataguan ako kasi meron ako dati pinuntahan sa bahay, nakakailang balik na ako, laging wala eh. Sumunod, bago ako pumunta sa bahay, sinilip ko. Nakita ko na sa rocking chair, nanonood ng TV. Sabi ko, salamat naman, nakita ko na. Nahuli mo. Pagkatok ko, lumabas yung kapatid. Sabi ko, si ano po, nandyan? Sabi niya, ay wala, kaaalis lang. Sabi ko, paano
umalis na silip ko eh. Gumagano. Wala nga talaga, ganyan-ganyan. Kaya doon ako nag-decide na sabi ko, ayoko ng ganito. Mahirap po tangin, nagtatago. Hindi lang, dadami ka away mo eh. Kasi magagalit ka rin. Sila din, nagagalit din pag kinukulit mo ng Yes. Kaya doon ako nag-decide na sabi ko, ayoko ng ganitong klaseng negosyo pagdating na oras. Ang galing na. Nasilip mo nandun. Sinilip ko yung bintana, nakita ko nanonood ng TV. Sabi, tas ng pagkatok ko, wala daw, sabi ng kapatid. May kwento rin ako narinig ganyan eh. Nangutang siya, nagtatago siya sa inutangan. So, ang ginawa, sabi ng naniningil, nasaan si Aling Junesia, para gano'n. Sabi, wala dito, nakauwi. Tapos, sabi ng nangutang, paano umalis? Andito tsinelas niya. Napalabas siya. Grabe, tanda na yung chinelas. Andito tsinelas niya. Paano nakaalis? Nahuli. So, nung nangutang ka na, bakit ka, nagpapautang ka, bakit ka tumigil? Yung na-realize ko na ang hirap maningil. Doon ka Ako na napagod. oras na, meron pa pala isang encounter. Mga empleyado sa mayor's office sa government. May isa ako na-encounter na nagbigay ng promissory note na ibigay mo lang to kasi may makukuha kami. Pagdating doon, isa yun ang magbabayad. Pagdating doon, 5 kaming binigyan ng promissory note. 5. Ang i-release na pera, isa lang. Pagdating ko doon, sabi ko, ayoko na makipag-away pa dito. Sabi ko, alis na lang ako. Yun, marami na ako experience na kaya tinigil ko. And then after nun, ayun yung ginawa mo ng buong high school. High school. Tapos burn CD. Ano yan? Burn, yung CD before. Burn sa CD. Oo, kasi dati hindi pa naman uso, di ba? Yes. Pag bibili ka ng isang album ng CD, mga isang kanta, 2 kanta lang ang gusto mo dun eh. Ngayon ako, binibenta ko, bibili ako dito sa CDR King sa Makati pa ako nun eh. 3 pesos isang CD eh, kung magkakaalala ko. Tapos ibinibenta ko, 150 pesos. Kasi ang sinasabi ko, pag bumili ka ng original, 2 to 3 songs. Sa akin, mamimili ka ng song na gusto mo, yun ang ilalagay ko sa CD. Lalagay ko pa ng picture mo kasi napiprint pa noon eh. Bali na bali sila kasi feeling nila, mga artista din sila, di ba? Parang yun nasa CD nandun. Kaya isa yun sa sideline ko before. Medyo malaki-laki din kita kasi from costing ko ng mga 6 to 7 pesos kasama yung printing. Yes. Nabibenta ka ng mga 150 pesos. Laki ng tubo mo nun. Ang laki. Tubo mo nun, nasa 143 pesos, no? Oo. Tubong-tubo ka. Kaya lang, ano lang dat. Pero malaki na yun. Pero wala pa kasing online noon. Kaya mano-mano lang. Pero Paano mo siya binibenta pala? mga classmates, school. May dala-dala akong parang, ano yan, yung song hits. Di ba, parang gano'n. O pili ka ng kantang gusto mo, ilalagay ko sa CD. Mano-mano ka talaga, no? Ang galing. And then, ayun yung ginawa mo from first year to fourth year high school. Oo, sa halo-halo na, sabay-sabay. Marami, anything basta pwedeng ibenta, pwedeng pagkakitaan. Hindi ka tumigil sa paggagawa ng paraan para kumita. Basta pagkakakitaan. Ultimo PlayStation, di ko ito makalimutan. Yung naglalaro ako lagi ng PlayStation 1, sabi ko, sayang, kaysa laro ako ng laro, nag-ipon ako para bumili. Ngayon, nagpabayad ako sa mga kapitbahay ko na maglaro sa bahay. Yung computer shop dun sa may kapitbahay namin, example lang, single 20 pesos per hour, ako 15 pesos per hour. Ang binabaan mo. Oo, maganda, hindi naman ako nagbabayad ng kuryente sa bahay. Sila pa. Wala akong OPEC. Kaya, nabawi ko nun yung PlayStation in a span of 1 year. 1 year, nabawi mo na. So, meron ka ng libre PlayStation. Parang na libre yung PlayStation ko. Ang galing. So, kaysa nagsasayang ka ng oras, ginawa mo siyang asset para kumita Magkakita. talaga. Nakakapaglaro pa ako ng libre, tapos kumikita pa ako ng pera. Ito naman gusto kong tanungin. Nung college ka na, ano nang ginawa mo mga paraan para kumita? Kasi syempre medyo tumanda ka na noon, yung mga friends mo, hindi na medyo tawag ito, hindi na sila medyo naglalaro, ayaw na nila ng mga sini-sini. Gumagawa ako ng project Ikaw gumagawa ng project? sa kaklase ko. We? Oo. So matalino ka? Hindi naman, madiskarte lang. Yung kusap ko matalito ako eh. Or bilyar. Doon ako kumikita. Sa bilyar, pustahan. Oo. Tapos, Ano ba? ano ba ang pinagkakita? Yung laro ng pustahan sa net, sa computer shop. So more on Games. games. Pero ano pa lang kasi kami nun yung LAN games. Hindi pa nun uso yung LAN. Kaya dun, kami nagpupustahan. So ayun yung naging way mo na para kumita nung college ka. Ng college. Pustahan. From business na pautang na gagawa ka ng product na like CD or bibili ka ng PlayStation, napunta ka sa pustahan. Pustahan.
Pero pasabay pa rin naman kasi namamasada pa rin naman ako noon eh. Yung masada ko nung nag-start ako 18 years old eh. Kaya that time, college ako nung nagsimula akong mamasada. Kaya kumikita ko ng mga 200 pinakamababa, pinakamalaki 500, jackpot 1,000. Pero very rare yun. Nag-aral ka ba sa prestige na college? Hindi eh. Prestige bang ama? College. Hindi ko alam kung prestige yun eh. Pero doon ako nag-aral kasi isa sa reason kung bakit ako nag-aral sa AMA, gusto ko maging hacker. Hindi naman pala tinuturo sa school niya. Gusto mo maging hacker? Ayun talaga yun. Parang kasi di ba, napapanood mo sa movie, parang gano'n. So, parang gusto ko maging hacker. So, kaya ka pala umuna ng computer engineering kasi gusto mo maging Hacker at gumawa ng games. Ah, okay. So, wala sa isip mo na magtatayo ka ng sarili mong negosyo na talagang physical or traditional business. Gusto mo talaga maging hacker at gumagawa ng games. Parang yung ginawan... Pero gusto kong talaga nun, kasi ang goal ko dati, kung hindi maging kapantay si Lusyotan, mahigitan eh. Oo, kaya that time naalala ko na pumunta si Lusyotan sa Allenbang, talagang pumunta ako dun para magpa-picture. Kaya lang, inarang ako ng mga bodyguard. Hindi ako picture. Pero before, pa-clear sa akin na gusto ko talagang yumaman. So, yun yung way mo na paraan para yumaman dati? Parang kung anong pwedeng kang kumita ng pera, as long as na legal naman siya, ginagrab ko. Alam ko yun yung ginawa ni Steve Jobs eh. Na siya yung nag-create ng games before. Tapos nag-decide siya na gumawa siya ng sarili niyang computer set nun eh. Naalala ko eh. Parang siya yung may gawa gano'n, tapos may bola. Ping-pong. Tama ba? Siya ba nauna nun? Hindi ko lang siya. Parang hindi. Yun ang first game. Sa buong mundo, ang pinakaunang game is the ping-pong. Yun ba yun? Yun ang pinakauna. Pero hindi ko maalala. Basta may ginawa siyang game na parang gano'n eh. Na may nagbabounce-bounce eh. So yun yung una mo, ayun lang yung paraan mo dati nung college na niyamang ka sa paraan na... Hindi ko pa actually naiisip kung ano yung pinaka gusto ko para ako yumaman. Basta ang importante sa akin kung ano yung pwedeng pagkakitaan. Kasi ultimo nga, naalala ko dati, umiinom kami sa bahay. Eh pag medyo naubos na yung alak, lalabas pa. Pag lumabas ka, mapapagod pa. Minsan nagtuturuan pa kami kung sino lasing na, kung sino bibili. Ginawa ko, bumili ako ng isang box. Nandun lang sa bahay. Ang benta ko, benta ng sari-sari. Galing. Kaya binibili ko wholesale yung alak. Ibibenta ko sa mga kaibig. Sa amin din na umiinom, retail. Kaya andun pa lang, kumikita na ako. Wala pang lumalabas sa amin ng bahay. So, kahit maliliit na bagay, hinahanapan mo talaga way na para... Basta pwede kumita ng pera. Hindi mo ko dun. Mukha kang pera. Talaga, no? Sino bang hindi? Totoo. Paano? Lahat tayo mukhang pera. Hindi lang aminado yung iba. Tama. Pero nagtataka kasi ako, kung gusto mo maging negosyante, bakit hindi mo kinuha yung business ad or marketing? Wala pang ganun. Wala pa bang ganun? Hindi pang masyado. 23 ka, 40 na ako. Malayong gap natin. 40 ka na? Oo. Wow! Ano skincare mo, idol? Kala ko na sa ano ko lang, 32, 33. Kaya wala yung age gap natin, kaya medyo magkaibang mundo tayo. Yeah, oo. Wala pa pala work. Wala pa masyado na. Ay, grabe. Ninabutan ko, pare, na pag manonood ka ng picture sa computer, parang nagpiprint. Ganun? Bago lumabas yung picture. Kung ngayon, pag clinic ko, nilabutan na parang nagpiprint yung picture, gano'n. So, wala pang online business talaga nun? Wala pa. Pero meron ng, networking? Networking, meron na. 1980s pa lang may networking na sa Philippines eh. Networking na, okay. Ang pinaka nag-una naman yung parang mga Avon, Sarali, silang pinakauna eh. Kaya direct selling sila. Mas na-evolve lang, naging multi-level. Pero yung mga internet, wala pa. Wala pa. Okay. Kung pagkakaalala ko, high school ako nun eh. Nung unang nagkaroon ng internet shop sa amin, 80 pesos per hour. 80? Tapos sobrang bagal. Kasi dial-up pa. Alam mo ang dial-up? Hindi. Yung computer mo, isasaksak mo yung connection ng telepono. Okay. Doon dadaan pa. Kaya pag gumagamit kang internet, hindi ka matatawagan ng kapitbahay mo. Kasi yung dial-up, ginagamit mo yung landline mo. Ano ka nun? Tawag dito? Anong year yun? Anong year? Yes, anong year? Like 2000... Parang 1998, 99. Meron na pala akong mga computer shop na panahon na yun. Meron na pero sobrang pili. Sobrang kakonti. Kasi alam ko yung first computer namin, 2006 yun eh, 2007 eh. Noon ang computer may yung MS, yung floppy disk, yung disket. Ang disket pare, isang ganito kalaki, ang capacity 1.44 MB.
Lit. Hindi siya kalakihan. Ang laki pa, no? Kaya dati pag nag-install kami ng games, ilang dala-dala mong ganun. Parang ang text na yung mga dala-dala kang ganun pag magsisip ng files. yan. Yun. Hati-hati-hatiin mo pa yan doon. Okay. So after nun, nung nag-college ka, yun yung ginagawa mo at kinuha mo yung computer engineering dahil gusto mo maging hacker at gumawa ng games. Natupad ba ang pangarap mo? Technically, hindi pa. Pero games, gusto ko talagang sa lifetime ko to makagawa ako. Yung hacker, parang hindi ko naiianap. Kaya mo na. Pero ngayon, pangarap mo pa rin gumawa pa rin ng game? Oo. Seryoso? Oo. Anong game na ang iniisip? More on role-playing game. Na parang gusto ko, after mo matapos yung game, magiging maayos kang tao, magiging magaling ka sa decision making. Parang kung ikaw may academic kang tinuturo, ako idadaan ko sa games na matututo. Kasi even ako, yung decision making ko, ang dami kong natutunan sa games eh. Hindi din ako masyadong emotional kasi sa games, pag namatay, buhay ka ulit, matututo ka kung saan ka nagkamali. Yes. Kaya, dun ang dami kong learning sa games na gusto kong ma-impart din sa iba't ibang tao na maganda ang games, hindi siya pangit, hindi siya ginagawa ng mga taong walang magawa. Kasi di ba noon, ang baba ng tingin sa gamers eh. Yes. But right now, hindi na. Kasi ang e-games mismo, tinatalo ng NFL, ang NBA, tinatalo na nila. Ang dami, ang kapal na ng Yes. followers ng e-games eh. Kaya parang sa akin, gusto ko ng games na may matututunan, may kabuluhan. Hindi lang yung maglilibang ka ng sarili. Bakit mo naisip yun? Meron ka ba ng lalarong game na parang gano'n? Marami. Mga role-playing game. Like? Final Fantasy. Siko din. Hindi ko alam kung alam mo na yon. May Breath of Fire. Ang dami ko nalaro ng mga games na marami akong natututunan. So mayroong mga life lesson din pala mga game. Marami. Okay. Siguro magdidepende na lang I think yan sa consciousness mo. Kasi ang perspective natin, ang pag-iintindi mo ng mundo, depende kasi sa consciousness mo eh. Parang, yung kayong dalaw ni Marvin Frabis, tama ba? Fabis. May tinatanong mo siya yung 16 million something blah blah blah. Ang sal niya, madali lang kitain yun. May isang nag-comment doon na, itong dalawa to, nagyayabangan to, blah blah blah. Napaka-imposible niyan. Sabi ko, sa consciousness ng nagsasabi, pwedeng sa kanya, imposible yun. Yes. Pero ang daming taong kaya mag-flip, ang liit nga lang ng 16M eh. May mga ibang tao na mas malaki pa, pwede mag-flip ng ganon. Yes. Kaya yun ang point ko na, ang description natin ng mundo, depende sa consciousness mo, depende sa knowledge mo, hindi naman talaga depende kung ano ang totoo at mali. Okay. So after ng college, hindi natupad yung pagiging hacker mo. Wala kang na-hack. Wala kang nadali. Ay, may mga nahack kami noon. Libreng internet connection. Kasi dati may bayad. Ang dial-up pa natin. Oh, yes. Parang hulog-hulog ka, may load. Niloload na ng internet connection dati. May mga nahack kaming server na libre ka lang ang binabayaran. Baka ba, binenta mo din yung internet sa iba, no? Hindi naman. Kami lang, hindi namin kinakalat eh. Siyempre, baka pag malaman ang daming gumagamit, baka mawala. Yari na, okay. So, after ng college, meron nag-invite sa'yo na sumama sa network. Last sem ko ng college. Last sem. Nabigyan lang ako ng flyers. Flyers pa yun, dati. Earn extra income. Umatend ako, nakita ko networking, gusto ko nang umuwi. Kasi bad trip na ako sa networking, parang nilokohan, pyramiding, scam. Kasi ko parang ayaw ko, kaya lang nahihiya lang ako sa speaker. Sabi ko, nandito na rin naman ako, wala naman akong ibang gagawin na. Nakinig ako. Then doon ko na na-realize na maganda din naman pala. So yung first impression mo sa networking is scam at pyramid? Scam, pyramiding, kumikita lang nasa taas. Bakit? First time mo lang pumunta dun eh. Hindi, may mga kwento-kwento eh. Okay. May nagsasabi na sa'yo na scam, ganyan. Tapos yung description natin ng pyramiding, yung bilog-bilog, yung magre-recruit ka, parang gano'n. Kaya dati, negative talaga din ako sa networking. At age of 18 na-recruit na ako ng kaibigan ko. Sabi ko sa kanya, pare, itigil mo yung kalokohan mo, huwag mo akong idamay dyan. Tapos after 2 years, na-recruit ulit ako, pero nakinig na ako. Nagandahan ako. Kaya yung kaibigan kong yon, binalikan ko. Ngayon, hanggang ngayon, magkasama kami sa Anong year yun? 2003. So masasabi mo ba na pioneer ka sa ano? Sa Nauna ka, yes. Hindi, ang dami na. 1980s nga may networking na sa Philippines. Kaya hindi ko masasabing nauna ako. Kasi 2003 ako nag-join. Yes. Oo, may Forever Living na, may DXN na way back 1996. Nandito. So, 1991 nag-start ang Forever Living sa Philippines eh. Kaya, may marami nang nauna. So ano yung company na First ko, Pwede ni-recruit ka? yung Forever Living. Yun yung first ko. Okay. Doon na, kinita ko ng 20,000 1 year. Doon. Oo, maliit siya, sobrang liit at negative pa ako noon kasi sa gastos sa mga pamasahe, pag-attend training.
Pero nakita ko yung changes sa life ko eh. Naging mabait ako. Kasi dati, palaaway ako eh. Mahilig ako sa gulo. Umaba pasensya ko. Kaya doon ko na-appreciate na sabi ko, maganda to. Kasi sabi ko may nagbabago sa akin. Paano ka bumait dahil sa networking? Dami kasi ang goal ko maging siga sa lugar namin. Kasi nung 90s, puro away, puro ganggang ang mga pelikula eh. Mga movies pa yun nila Robin Padilla, nila Jerry Craval, mga yan. Kaya parang pati ako, ang goal ko parang maging ganon, maging gangster. Kaya nung nag-networking ako, hindi naman ako pwede maging palaaway pa. Yes. Kasi baka pag kung sino-sinong prospect puntaan ko, makita ko yung kaaway ko, mabugbog ako bigla, di ba? Totoo. Yan, that time, ayaw ko na may kaaway. Kaya yun doon ako, nasasabi kong bumait ako. Kasi hindi na talaga ako nakipag-away. Kahit mabangga mo ako, dati pag nabangga, parang ba't ka nang babangga? Parang gano'n. Sumunod, pag nabangga ako, ngingitian ko lang, tapos baka pwedeng recruitin, gano'n. Nabangga, no? Gusto mo yumaman? So, Hindi mo nung nag-start ka sa networking, syempre, nung ni-recruit ka, first time, akala mo, scam. Pangalawa, after 2 years, pumunta ka at nakinig ka na. Ano yung mga na-realize mo nun? Na pwede, may point sila na para sa pagyaman. Tapos yung system ng networking, system din naman ng franchising. System din naman siyang ginagamit ng mga iba't ibang negosyante. Kasi tinatawag na law of leverage. Kaya nung naintindihan ko, okay naman pala. Pero actually, nung nakita ko ng maganda, hindi pa naman agad ako nung nag-join. After a month pa ako nag-join eh. In-interview ko muna lahat ng kakilala ko na nag-networking na walang nangyari. Yung napakinggan ko yung lahat ng positive eh. Yung lahat ng mga Totoo. member. Eh, syempre, masasabihin nun, lahat magaganda. Totoo. Eh, tinanong ko ngayon yung mga kakilala ko na hindi kumita. Ano sabi nila? Ang mga reason nila, iniwan ng upline, mahal ang produkto, hindi ko maibenta, mahirap mag-recruit, hindi lahat sasali. Tinanong ko lahat yung mga reason nila sa sarili ko. Kung ako ma-experience ko yon, kaya ko ba? And ang sagot ko, kaya ko. Kaya ako tinuloy. Okay. So, nakita mo, yung mga reason nila, mababa. Wala, hindi siya parang masasabi kong valid talagang rason para hindi ko siya ituloy. Sa tingin mo, bakit dati, akala ko recently lang pumangit yung pangalan ng networking. So, dati pa pala, siya medyo nadudumihan na. Sa tingin mo, anong reason? Na didikit kasi siya minsan sa mga ibang scam na hindi naman talaga networking din. Isang reason yan. Second, meron din naman talagang mga loko-lokong networker. Kasi minsan may mga networker na pagka-recruit, kinukuha yung pera, hindi nire-remit. May mga ganun din. May mga iba din na networker para lang makapag-recruit, mag-overpromise. Mangangako ng sobrang grabe kahit hindi naman niya kaya matupad. Yes. Pagka-join, bahala ka buhay mo. Kumbaga, may mga pangit din talagang networker na ginawa sa industriya. Yan, nagiging pangit. So, hindi yung business model, yung scam. Yung mga gumagawa lang ng mga scam is yung mga tao na sobrang worth na. Pero meron ding company na ang plano talaga nila magsara. Kumbaga parang, sige, gagawa tayo ng marketing plan na parang napaka-enticing. Maraming sasali. After a year, sara tayo. May ganun. Kumita na yung may-ari. Cash grab lang. May ganun din naman. Kaya maraming, anong tawag dyan, maraming iba't ibang factors bakit naging pangit. And dagdag din na may mga networker din na mali ang nagiging, anong tawag dyan, culture pagdating sa pag-network. Kasi may mga ibang, kahit hindi pa naman bagay yung kinikita, grabe na yung lifestyle, Yes. grabe yung gastos, kaya doon din nasisira ang networking. Okay. So, after nung na-recruit ka, nagawa mo na sumali ka na nga at nagbenta ka na ng products. Masasabi mo ba, nung nagbebenta ka ng mga products or nagre-recruit, nahihirapan ka? Parang yung hirap kasi depende kung paano mo siya ini-interpret. Kasi more on sa akin, para lang ako naglalaro. Nag-enjoy lang ako na nakakalabas ako ng bahay, nakakapunta ako ng iba't ibang lugar, may mga tao ako nakakausap. Kaya para sa akin, honestly, yung pinaka-word na parang nahirapan ng sobra, hindi ko siya masasabing na experience ko kasi nag-enjoy lang ako that time ng mga iba't ibang experiences. Masasabi mo ba nag-struggle ka na lang? Marami akong mga pinagdaanan na hindi ako sanay. Na talagang ginawa ko. Tulad, hindi ako magaling sa public speaking before. Ang hirap din ng umpisa noon. Second, yung pag-sales talk. Hindi rin ako marunong noon. Kasi dati, hindi ako mahilig makipag-socialize eh. Kung sinong kaibigan ko, ikaw lang kausap ko. Pero networking, kailangan kasi maging matuto ka mag-socialize. Kaya marami akong adjustment na ginawa para yung ugali ko, yung skills ko, maging bagay sa networking. Masasabi mo ba naging successful ka doon? Oo naman. Magkano ang kinita mo doon? Sa simula, sa umpisa hanggang ngayon. Doon sa, di ba sumali ka na sa Yung first networking? company ko. Yes, oo. Forever Living, total ko lang siguro mga 40,000.
Almost 1 year and a half. 40,000, 1.5. After that, sumama ka sa ibang network. Ibang company. Bakit ka nag-try pa ng ibang company na nakita mo na in 1 year and a half, 40,000 ang kinita mo? Kasi, hindi ako negative sa networking eh. Nagandaan ako. Yung sumunod kasi, we started from food supplement. Yung sumunod naman, ang naging product kasi, San Miguel, yung mga basic na product na mismo. Yes. Kaya sabi ko, eto, dati nang ginagamit namin eh. Sabi ko, etong food supplement ka, i-convert mo eh. Na from dating Colgate, ngayon itong brand ng toothpaste namin gagamitin mo. Etong nililipatan ko, hindi mo na kailangan mag-convert. Kasi dati mo nang ginagamit. Yes. Yan. Ang problema lang naman doon, may mga pang-entice pala, hindi totoo yung kinento nila na tie-up namin yung San Miguel, yung Nestle. Yung pala, may kinausap lang sila na parang isang distributor na may mga pa-expire ng produkto, yun ang nilagay sa company yon. Galing. Tapos yun ang ginamit na ano. Kaya parang, syempre, hindi ko rin naman alam kung ano yung mga kontratang pinag-uusapan. Yeah. Nagkakaroon lang sila ng parang isasabihin, ito yung tie-up natin, ito yung ganito. Nung nakita ko, ay, sabi ko, parang hindi maganda yung duduluhan nito. Kaya doon ako nag-decide ulit na lumipat pa ng ibang company. Kaya ito na yung third company ko. Okay. So yung sa third company na yan, anong company yan? Yun na yung AIM Global. Okay. Sa AIM Global na yan. At ilang years ka na dyan? 17 17? years. Sa AIM Global? Ang tagal. Bakit? Bakit sa ibang company na nag-stay ka pero saglit lang, ano yung reason kung bakit diyan ka tumagal? Nakita ko kasi yung dedication din ng may-ari ng gusto nila. Kasi yung mga may-ari sa amin, dati din silang networker. Then napagod lang din silang kalilipat. Kasi hindi rin nila control. Kasi mga may-ari din na may control. Sabi nila, magtatayo na lang kami ng isang networking company na hindi na magsasara. Okay. Doon din ako, din ang pinanghawakan ko that time. Sabi ko, testingin, hindi mo naman malalaman ang sagot kung hindi mo susubukan. Then sumama ako and true enough, until now, Anong year yun? Yung nagsimula ka sa AIM Global? 2005 of September, unofficial yun. Kasi ang official na grand launching namin, March 18 of 2006. So ikaw yung nauna sa AIM Global talaga? Hindi ako yung pinakauna kasi may mga uplines mo ako. Pero isa ako sa pioneer. Na kasama nung nagsimula. Okay. Ano ba yung mga binibenta dyan sa AIM Global? Mga food supplement. Nag-start kami sa multivitamins. Tapos ngayon, ang dami na. May mga kape. May ano na rin kami ngayon, eye glow. Yun na yung collagen. Yung magiging younger looking ka. Yun yung mga may latest na product. Baka yung ginagamit mo, no? Pero bago na may product, isang buwan pa lang ni-launch. Pero may mga iba kaming supplement na pang ano talaga, mas younger looking ka. Okay. So, magkano yung kinikita mo dyan sa AIM Global? Pwede ko kong banggitin. Pwede. Basta nagsi-7 figures din. Multi 7 figures. Amanot daw. Okay. Simula pa 2009. Okay. Meron kasi akong na-interview na si MJ Lopez. I know him. Networker din siya. So, tinanong ko sa kanya, ano yung pinakamahirap bilang isang offline na madaming na syempre, marami ka na-refer, marami ng ano yung pinaka mahirap i-handle sa mga yun. At one of sa mga sinabi niya is yung mga bata niya, yung mga ilalim niya is yung iba is masyadong minsan disrespect na sila and etc. So sa tingin mo ikaw, ano yung sa akin ang pinaka-challenge siguro yung gigising ka ng umaga, may problema kang hindi mo naman problema. like yung may mga ginawang kasalanan or palpak yung tao mo, ikaw yung haharap. Kasi parang ako ever since, inayos ko ng sobra buhay ko kasi ayaw ko ng mga ganyan na may experience ko sa life. Yes. Tapos ngayon, araw-araw yun ang almusal mo, panangalian, dinner mo, yung problema ng mga ilalim. Yun lang naman. Masasabi mo ba na successful ka na sa buhay? Oo naman. Masasabi ko. Ano yung mga naipundar mo na? Madami-dami na rin. Mga properties. Ilan yung properties mo? Hindi ko mabibilang. Hindi ko binibilang, I mean. Ngayon, pwede mo na siyang bilangin. Hindi ko. Nasa tao pa eh. Siya ng mga title. Pero, nagpas what? Nagpas more than 10 mga properties. Iba-iba. More than 10 yung properties. How about yung cars? Cars, konti lang. Dispose din ako eh. Mga 5 lang siguro. 5 lang. Walang. Hindi kasi mas madami dati. Dalawa lang naman pa ako eh. 5 lang. Ano yung mga kotse mo? Ang pinaka-latest ko ngayon, dala-dala namin yun dito. Yung patrol. Yan lang naman. Hindi naman masyadong mahilig sa sakyan.
Okay. Meron ka bang luxury car? Meron, yung Porsche. Porsche ano yun? Yung Boxster. Magkano yun? Nasa 5M lang yan. Lang. Oo. Galing. Ang lang. No? Hindi kasi, di ba, kung kaya ko nasasabing lang, Yeah. kung ikukumpara mo sa mga iba na Yes. networker, na naka-Ferrari, naka-Lambo, Yeah. di lang yung akin. Okay. Kaya ko nasasabing lang. So sa buong career mo, sa tingin mo, ano yung most important lesson na natutunan mo sa buong career mo? Ano yung Huwag mong tantanan yung pangarap mo, makukuha at makukuha mo. Bakit yung iba? Bakit mo sa tingin mo yung iba is nag-give up kagad sa pangarap nila? Pag nandun na sila sa point na nahihirapan na sila ng todo, dun sila gumigive up. Na hindi nila nare-realize, yun ang pinakamalapit na dun sa pupuntahan mo. Kumbaga, onting hakbang ka lang, nasa finish line ka na. Ano yung ma-advise mo sa kanila na para dumiretso para hindi na sila mag-give up? Kasi, Ano tamang pag-give up pag nakuha mo na yung gusto mo? Yan lang. Kasi parang, example, papunta ka ng kung Sambales. Kahit maglakad kay, kahit gapang kay, tuloy-tuloy mo, akarating kay. yes. Ganun lang din kasimple. So, masasabi mo, consistency talaga is yung number one formula para maging successful. Nandun na lahat bit-bit na niya lahat Pag naging consistent ka, magiging magaling ka. Kasi ang tao by nature, we are designed na mas maging comfortable ang life natin. Kaya nga tayo nagkaroon ng kotse, kaya tayo nagkaroon ng eroplano. Kasi by nature ganun ang tao. Pero dadaan ka muna sa mahihirapan ka. Di ba? Bakit na-invento ang kotse? Kasi dati kabayo. Siguro nahirapan din tayo sa kabayo kasi ang kabayo napapagod, papakainin. Yes. Siguro nag-isip na paano natin yung hindi napapakainin pero tuloy-tuloy. Hindi na invento ang kotse. Bakit tayo nagkaroon ng bahay na may wall? Kasi maybe dati, laging yung bahay mo pinapasok ng mga hayop. No, ngayon naka-invento tayo na lagyan ng wall para hindi pwedeng pumasok kahit sino-sino. In short, naging problema muna siya. Naging nahirapan muna ng sobra. Tapos after na makakaisip ka ng solusyon. Kaya take note, nahihirapan ka muna ng Kaya after nandun. Kasi lahat naman ng successful na tao, if we're going to ask them, meron silang pinakasagad na pinagdaanan na dun sila nagsabi na tama na ayoko na ng ganitong buhay, aayusin ko na. Hindi natin love kasi yun Kasi ang love natin lagi yung comfort Gusto natin lagi yung madali. Gusto natin lagi yung mabilis. Parang sabi ko nga pag nagtinatanong sa akin, paano ba yumaman ang mabilis? Sabi ko, kalimutan mo na. Sabi ko, hindi kaya yaman. Kasi tanong mo palang mali Kaya para sa akin, we need to also, if you will love yung mga sarap, mahalin din natin yung hirap. Kasi sino ba nagsabing mali ang mahirapan? Sino ba nagsabing mali ang maging failure? Tama. Sino ba nagsabing magiging mali ka kung nagsimula ka sa hindi tama yung ginagawa mo? In short, dadaanan naman yan lahat. Kaya para sa akin, we should learn to love the opposites. Hindi lang natin pwedeng mahalin yung puro positive. Sa tingin mo, ano yung pinaka-lowest point sa buhay mo na na-realize mo na tama na to? Ay, yung parang gustong tumigil. Yes, magkikwit ka na, unti na lang. Hindi ako umabot sa ganon, pero dumating ako sa point ng burnout. Nung mga 2012 to, nung I'm earning malaki, nagagawa ko lahat ng gusto ko, parang nawalan ako ng challenge sa life. Yun ang hindi ko masabing downness, pero yun ang burnout ko. Na ang ginawa ko lang naman, naglipat lang ako ng environment tumira ko noon ng Cebu, tapos nagmumotor lang ako dun sa Cebu, tapos kumakain ako sa turo-turo, dun ulit bumalik yung gigil ko. Okay. Ito pala magandang question. Kasi ang dami nagsasabi na mga estudyante ko especially, na yung giggleness nawawala. Paano siya ibabalik? Ano lang, manghihiram ka ng gigil sa ibang gagawin mo na magiging excitement ka. Ang tawag yun is sandwich method. Na ito yung dapat mong gawin, responsibilidad mo, maghanap ka ng ibang gagawin na masaya ka. Maglaro ka, mag-basketball ka, mamasyal ka, anything na magpapasaya sa'yo. Yes. Then, pag ginagawa mo siya, tataas ang excitement mo. Pag ang taas ng excitement mo, balik ka ulit dun sa ginagawa mong responsibilities mo. Ngayon, pag ginawa mo yun, bit-bit mo kasi yung excitement mo dun. Yes. Then, pag paubos na, balik ka na naman ulit dun sa magbabalik sa'yo ng excitement. Parang pinakasimple. Pag ang cellphone mo, para tuloy-tuloy mong magamit, mag-charge ka. Okay, ganun lang. Maghanap ka ng ginagawa mo na nasa-charge ka. Ikaw, example, sa position mo ngayon, saan ka nagka-charge? Noon muna. Yes, noon. Noon, gusto kong uminom Excited ako uminom sa iba-ibang lugar. Seryoso? Oo, kaya umaga hapon trabaho, network. Yes. Gabi, gimmick. Kaya that time, lagi kong tanong, punta tayo ng example, Batangas, saan tayo dyan iinom? Punta tayo ng Baguio, saan tayo gigimik? Kaya habang nagpipresent pala ako ng umaga hanggang hapon, umiikot na yung sana naman kami iinom. Yeah, Yan. Kaya yun ang unang
Ano talaga. Kasi mahilig kaming uminom eh. Lalo pag Bicol, since mahilig sa maanghang, mahilig talaga sa alcohol eh. Kaya that time, ang excitement ko, yung makapunta ng iba't ibang lugar at makainom sa lugar na yan. Grabe. Kaya ang advantage ko noon, hindi ko kailangan mag-stop para mag-charge. Nagagawa ko, same day, na nagagamit ko yung energy ko at gabi, nagcha-charge ako. Kasi di ba, umaga hapon trabaho, network, present. Gabi, inom. Tapos minsan sa pag-inom pa, kasama pa downlines mo, or minsan dun ka pa mga prospect, pwede ka pa maka-recruit doon. Kaya dun ang routine ko everyday. Hindi ka na, no? Na after nun, hangover, di ka makapagtrabaho bukas. Hindi ka masasagad ng sobra. Kung pagising mo, gawin ko na yung work para makapag-inom ako mamaya. Parang ganon. Tapos alam mo rin naman yung limit, inom ka lang ng tubig ng marami bago ka matulog. Tapos pagkabukas, tubig ulit. Ang bilis ang recovery pag inom ka ng tubig. Okay. Para lang pala siyang school. Na kaya ka pumapasok sa eskwelahan dahil gusto mo yung uwian. Punta sa computer shop, maglaro ng basketball, mga ganun. Tapos yung kalaro, yung classmate mo, or yung crush mo. Parang pagkatabi mo yung crush mo, sana huwag na matapos yung subject diba? Kaya parang gano'n lang din sa buhay. Napakadali lang naman. Napakasimple maging successful. Kaya lang tao gusto kasing komplikadong sagot Kaya iisip nila ng komplikado, akala tuloy nila ang hirap maging mayaman, maging successful. Pero sobrang dali. Kasi kung mahirap siya, di sana konti lang ang mayaman. Honestly, ang dami naman mayaman. Dito na lang sa Pilipinas, di ba? Makita mo bakit nagkaroon ng Ferrari na kasa dito. Ang nagpaplano pa dito sa Philippines, sa largest LV stores na itatayo sa Pilipinas mismo. O di ba para itong mga company to, nagkakaroon naman to ng research team bago maglagay dyan The point na naglalagay sila, tingin mo mga hotel casino na lang sa atin, gaano karami. Ibig sabihin, may pera. May pera Pilipino. Ito walang Sa tingin mo, ito na lang. Ay, hindi. Bago pala yun. Sabi mo dati, recharge mo, inom. Ngayon, ang ano ko naman ngayon, mga properties, mag-develop. Doon ako medyo, kasi may inaantay ko lang matapos yung drawing ng resort ko, yun naman ginagawa ko. Tapos yung subdivision, doon naman ako na-excite. may subdivision? I-develop pa lang naman. May subdivision, gandang flex na. Kaya, parang mas natutuwa ako ngayon pag dumadaan ako, nakakita ng backhoe, nakakita ng dump truck. Mas kinikilig ako doon kaysa makita ng sports cup. Sa bagay, kasi sport car, diba? Yung sa'yo, balls of the Yun naman, doon ako na medyo na-excite ngayon. Kasi patapos, may building kasi akong pinapatay. May building ba? Walang yaan. Tawag kang lang. Tumbalan ng mga kids ko before, no? Basta yan. Okay. So, sabi mo nga, na hindi mahirap maging successful kasi may pera sa Pilipinas. Kaya marami nag-i-invest na from ibang bansa, from the first country, nag-i-invest dito. Sa tingin mo, bakit marami? Ito na. Kaya nga nagkaroon tayo ng 1986 Constitution na bawal mag-invest ang foreigner sa Philippines ng 100%. Diba ang batas natin, 40% lang ang foreigner, 60% ang Pilipino-owned. Ang tanong, kanina pumapabor yun? Kasi laging ginagamit yung words na, hindi, dapat para Pilipino. Pero may narinig nga akong isang Indiana Ganda ng advice niya. Kung gusto niyong pababain ng bigas, kasi topic ngayon ng bigas na rather than na naghihirap na 50 pesos, 60 pesos per kilo, i-open nyo na mag-supply ang mga iba't mag-import. Pag nag-import, bagsakan ng presyo yan kasi mag-oversupply. Yes. Kaya lang, bakit hindi na-allow? Ang bottom line, may konting nakikinabang na sila din ang nasa posisyon, kaya nila pinagbabawal. Kasi kung totoo ang reason gusto pangurahin ng bigas, andali, pasupplyin niya ng unlimited supply. Buong mundo bagsak ng presyo dito. Bagsak niyan Kaya parang ganun lang din sa atin na, bakit sinasabi laging mahirap ang Pilipinas? May doon may gray area. Hindi ba baka may mga certain tao lang na gusto lang, sila lang ang kumikita. Yes. Sila lang nasa posisyon na hindi ma-realize. Parang ganun. Okay. So, sa tingin mo na kung masasabi mo, may pera talaga sa Pilipinas, paano mo ma-justify na meron pa rin mga mahirap ng mga tao? Marami lang talaga taong tamad. Tamad lang talaga. Tamad lang. Tapos, ginagawan tamad. May 4Ps tayo sa government. Bakit binibigyan ng pera yung mga taong hindi nagtatrabaho? Anong ibig sabihin? Anong tinuturo natin? Parang ikaw, kung may tao ka, sweldohan mo, pero hindi mo, o kahit wala kang gawin, bibigyan kita, magtatrabaho pa ba yan? Hindi na. Bakit binibigyan? Masyado natin binibida for the poor, mga slogan ng politiko, lagi for the poor, for the poor. Bakit hindi ang
ang ayusin yung mga nagtatrabaho. Bakit hindi lagyan ng mga benefit na dagdag yung mga nagtatrabaho maayos para yung mahihirap, mamamotivate na ayusin ko buhay ko para maging katulad din nila ako. Laging yung mahirap, binibigyan ng bahay, binibigyan libreng tirahan. Imbis yung nagtatrabaho sa nang bigyan na lang, ngayon, ilalang yung mahirap, magiging mahirap na lang ako. Inaalagaan pa ako ng politiko, binibigyan ako ng mga ganitong benefit, ganitong, yun. Ganun. So, ibig sabihin nun, tutol ka sa ganong strategy ng gobyerno. Paano matututo ang isang tao kung ibibibi mo? Sa mga... Parang ako, may anak ako. Anak ko pag nadapa, stand up. Yung noon na magulang, ay, kawawa, ganun. Ako yung pag nadapa, tayo. Ang buo naman ng bata, design naman kahit madapa, ang bilis ang recovery pa niyan. Kaya parang gano'n lang din kasimple. Kumbaga, hindi matututo ang isang tao kung ibibibi mo. We need to be hurt. We need to na makaranas ng betrayal. Kailangan natin madapa, kailangan natin umiyak para tumibay. In short, kung kailangan daanan yun, pag dinipride mo ang isang tao, di ba, bakit maraming yung mga taong kalye, matataas ang resistensya? Bakit minsan yung mga taong hindi nakakasanghap ng mikrobyo, madaling magkasakit? Totoo. Kasi nahiisa na eh. Oo. Ganun. Yun ang reason ng bata, bakit ng bata laging dinidilaan lahat, kinakain lahat, sinusubo. Kasi instinct ng tao yun na ini-introduce na niya sa sarili niya yung iba't ibang klaseng germs para alam na ng katawan niya kung paano protektahan. In short, kailangan mo ma-expose Sa bagay. sa mga mali, sa mga negative para ka tumibay. Kaya kung yung mahihirap, lalo natin ipoportray sila na ganon sila, hindi talaga magpupursige sa buhay. Ito yung interesting question. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, ganda, no? Kung ikaw maging presidente ng Pilipinas, ano yung paraan na pwede mong gawin para umunti yung mga mahihirap? Sinabi na to, dumaan kami kanina, Villar City. Sabi ni Manny Villar, simple lang, turuan ang Pilipino maging entrepreneur, hindi maging empleyado lahat. Kasi buti na nga lang because of social media, ang dami ngayon ng mga tao na nare-realize nila na tama na hindi naman employment lang ang pwede kang kumita. Sa panahon ngayon, ang daling kumita ng mas mataas pa sa minimum wage na hindi mo kailangan magtrabaho. Pwede ka magbenta, kung anong services kaya mong gawin. Lalo ngayon, napakaswerte kasi ang Facebook na lang, pwede ka lang may negosyo ka na, doon ka pa lang sa Facebook. Yes. Unlike noon, para ka magtayo ng negosyo, kailangan mo ng kapital, kailangan mo ng physical store, but right now, hindi na eh. Kaya kung ma-educate natin na ang Pilipino, rather than umasa sa gobyerno, na bigyan sila ng trabaho, kung matuturuan natin ang Pilipino gumawa ng negosyo, mag-hire sila ng mga empleyado, maraming mababawasan ng mga tao na walang pinagkakitaan. So, what you're trying to say is, i-prioritize yung mga tao maging negosyante. I-promote ang hindi lang di ba ang advice sa atin, mag-aral ng mabuti, pagka-graduate, maghanap ng trabaho. What if kung ituro, mag-aral ng mabuti, pagka-graduate, magtayo ng negosyo. Okay. Tapos, iban ang SOCMED ng mga walang kwenta. Kasi sa atin napoportray masyado, bata pa lang, sumasayaw na ng mga malalaswa kasi inaalaw sa social media kung ang ilalagay sa TikTok, nakaban lahat yon, ang ipopromote doon yung mga iniimbento ng mga magaganda, mga business ideas, kung yun ang ipopromote sa social media, Ay, parang bago ang ginawa na yata ng China yun eh. China gumagawa, hindi ba? Pilipinas. Di ba gano'n yung ginagawa sa China? Actually, China bawal ang mga pangit. Puro magaganda, puro positive lang ang nasa nila. Sa atin, puro negative. Pinag-uusapan, ito na lang, yung sa Senate, isipin mo yung road rage, yung kalbo na nanapak na cyclist. Yes. Para umabot pa sa Senado yun. Diba, imagine yung gaano gastos ng pinag-uusapan nila pag nasa Senate, yung hearing, Yes. yung kakainin ng mga senator, yung kakainin ng mga tao nila, yung kuryente, yung lahat. Pinag-uusapan nila road rage. Grabe, sabi ko, grabing perang sinasayang nila sa ganyan. Daming ibang pwedeng pag-usapan na mas magaganda. Kaya lang, sometimes they need publicity. Yeah. Kasi nila pag-usapan para sikat in preparation para sa susunod na election. Kabagay. So, ano pa yung mga... So, una mong way is i-promote yung mga tao na maging negosyante after ng kanilang pag-aaral. Ngayon naman, ang question ko naman para sa iyo, hindi ba mahihirapan na ang pinoprogram natin na yung mga tao maging negosyante? Kasi, paano kung puro negosyante? Hindi tayo naman na mag-hire na ng mga foreigner na magtatrabaho sa atin. Okay. Or pagdating ng oras, AI, robots.
Di ba, pwede ka na mag-divide. May mga AI na rin naman yan. Pagdating ng oras, yung mga manual labor na kaya naman gawin ng mga robots. Robots na gumawa. Doon naman tayo papunta na eh. Kasi ang tanong lagi, paano nga pag lahat negosyante na? Ang dali ng sagot. Ang dami law of supply and demand. Dahil pa rin ibang countries na hindi naman progressive. Yes. Okay. So ngayon, unang way is to promote them to be an entrepreneur. Second way, sa tingin mo, ano yung pwede mong gawin kung ikaw yung presidente? Number one is, dulo pa rin corruption. Corruption talaga. Grabe. Kaya nagmamahalan lahat eh. Telling naman sa corruption, magkano ang dumadaan sa mga taong dinadaanan, kaya nagiging mahal ang bilihin. Tapos taxes na lang natin yung kinita mo, tinaksa na. Gaano karami ang taxes natin. Di ba example, binili mo tong kape. Yung sweldo mo, tinaksa na. Pagbili mo ng kape, tinaksan din. Yung may-ari ng kapehan, nag-tax din. Compute mo gaano karaming tax ang Dami. kawawakas. Tapos, saan napupunta? Di ba? Projects na lang na hindi ko lang kung pwede magbanggit eh. Sa projects na lang, ilan lang ang totoong napupunta sa project? Yes. Oo, ilan lang kay ganito. Hindi pa tatatapos, ang dami ng hatian. Kaya yung contractor din, magiging hindi rin maayos yung trabaho niya kasi kailangan niya rin kumita. Totoo. Kadalasan, mga substandard. Minsan, example, yung foundation, kailangan mo 3 meters. Gagawin mo lang 1 metro kasi hindi naman makikita. Okay lang, hindi naman tatagal. Kaya yun, corruption. Kasi ang dami pera ng Pilipinas. So paano, kung ikaw ang presidente, paano mo natanggal yung corruption? I-online lahat. Okay. Para siyang blockchain. Parang technically, naka-crypto. Parang kasi kung Public ledger. kita. Sa bagay. Kasi ang tanong ko nga pera ng tao yan. Bakit hindi pinapakita yung audit? Dapat ipakita. Ito yung project. Yung pinakamaganda nga, isa pa. Yung gumawa ng project, ilagay yung picture, ilagay yung pangalan, para alam ng tao kung sinong sisisiin pag sablay yung project. Tama. Ganun lang. Ilalagay lagi yung magaganda. Hindi ilagay lahat para, ito project ni ganito, ilagay yung amount, ilagay yung itemization. Okay. Nasagot na sa ganun eh. Sa bagay. Ano lang lahat? Ano bang tawag sa ganyan? Ilatag. I-public. Lahat. Kasi technically public ano naman yan eh. Yeah. O, Pero bakit anong tao hindi ba? nila pinapakita lahat? May tinatago. Para gano'n. Alam ko naman sagot yun. So, yun na nga. So, sa tingin ko, magiging maganda presidente ka mo. Ito na pala yung yung promotion mo. So, balik muna tayo sa personal question. Tatakbo ka ba talaga? Joke lang. Ito na. Marami ang mga relatives na mga nasa politics pero wala akong plan. Meron relatives talaga nasa politics talaga. Marami. Pero ayoko. Kasi nga, madumi. Madumi masyado. Tapos, ang dami mong iwiwi. Kasi, pag gumawa ka ng mabuti, kalaban mo minsan yung butante. Mag-uwi ka ngayon. Kakalabanan mo yung butante na tama gagawin mo. Or pagbibigyan mo sila para iboto ka. Yung palang mahirap ng decision making siya. Tapos hindi ko rin kaya yung, may mga iba akong kaibigan na everyday may nakapila sa bahay nila. Nanghihingi ng, ultimo pare bakasyon. Nanghihingi kasi mag-excursion sila. Grabe. Hindi ko kaya ganun. Medyo mataray-taray pa naman o kahit konti. Hindi ko kaya makisama sa ganun klaseng. Minsan nga daw, pumipila weekly. Hingi ng sakit, gamot, kasal, lahat. Grabe naman yun. Normal na yun. Talagang, yung parang, sa tingin ko yung culture ng Pilipino yun eh. Kultura natin kasi nagsimula din ang korupsyon sa atin. Kasi hindi ko yan iboboto, maliit ang bigay eh. Doon tayo sa malaki. Doon pa lang, inaano mo yung politikong maglabas ng pera. Siyempre, pag naupo yan, madalas, babawi. Yan. Kaya naman, May fault din tayo. puro naman tayo positive. Ngayon, puro naman tayo sa negative. Ano yung worst money mistake na nagawa mo? Worst money mistake. May mga iba kong investment na million din lumipad sa akin. Magkano? 15? 50 million. Paano yan? Na-scam? Technically, may isa kasi yung kaibigan na medyo may tiwala naman kasi maganda yung family background. Kaya lang, siya yung sumoblay. Magkano? 15 nga. Pero, I mean, walang bumalik sa'yo. Ni piso. Anong investment yan? Sa construction eh. Sa construction? Oo. Ano yun? Dinimanda mo? Hindi na. Hindi naman ako nag-abol ng ganyan. 50 million. Hindi mo na... Ano kasi ang parang principle ito sa life, para lang naman tayo naglalaro dito. Kumbaga para ka lang
Parang lang pumasok sa isang game na naglaro ka, pagkatapos ng laro, ibabalik mo rin eh. Di ba? Parang Monopoly, naglalaro ka Monopoly. Yeah. Di ba, bigyan kayo pera, maglalaro kayo. End of the game, ibabalik nyo rin. Kaya para sa akin, it's more on just experience. Ang pera, hindi rin naman totoo. Inimbento lang yan, nilagyan lang ng value. Yeah. Kaya para sa akin, kung talo-talo, matuto, mas magsipag para mas mabawi. Grabe naman. Na-scam ka ng 15 million, pas ang reaction mo, kung talo, talo. Eh, gano'n naman ang buhay. Isa, habol-habol ka pa niyan. Sarap mo siguro iskawin. Mas marunong lang ako ngayon. Sayang. Kung ako mag-iskam, ito, unahin ko. Kung talo, pabayaan mo na. Sarap siguro na ganun buhay, no? So ngayon, bilang negosyante, talagang work hard, play hard ka talaga. Ngayon, paano mo nababalance yung work and life mo? May mga araw kung kailan ako magne-network. May araw kung kailan ako sa family ko. Kung kailan ako tatay, kailan ako asawa, kailan ako kaibigan, kailan din ako kung kasama ko lang sarili ko, kailan din ako mag-games. May mga kanya-kanya din akong oras. Paano mo na time management lahat? Hindi ko naman siya dinidetalye. Pero parang pag medyo napapagod na ako dito, burnout ako, magagawin ko. Okay. Kaya ang isang vlogging itong social media, ano ko to parang outlet na pang para distress ko. So, masasabi mong stress ka kanina. Dito ka Sa schedule naman to Hindi, pag gagawa ko ng video, kung bakit ako nagkaroon ng YouTube account. Yeah. Actually, pang distress ko talaga siya. Kaya ka naging content creator. Ang pinakauna kong reason, gusto ko lang gumawa ng scrapbook, yung mga picture-picture. Yes. Kaya lang sabi ko, makabago na gagawa na lang ako ng YouTube account para dun ko na at least pag gusto kong balikan. Scrapbook. Tungkol na. Kaya nga ako nag-content creator kasi in-adjust ko na. Sabi ko, para pag babalikan ko yung gusto kong story sa life ko, madali kong balikan. Kaya iyon ang isang pinaka-first na reason ko. Hanggang ngayon, ang nare-realize ko, nakakatulong sa akin mag-distress. Tapos nakakatulong sa akin mas maging matalino kasi nag-aaral ako. Kung anong content topic ko, kung anong mga gagawin ko. Tapos nakakatulong sa ibang tao. Yan ang kasi may isang nag-comment sa akin dati, hindi ko ito makalimutan na, salamat po classmate kasi plano ko na talaga mag-suicide. Ilang beses na akong tumitingin sa kung saan ako magbibigti. Buti na lang napanood ko yung video mo. Ngayon laban ulit ako sa pangarap ko. Kaya nung nakarinig ako ng mga ganon, pucha, sabi ko, itutuloy ko tong ginagawa ko. Kasi sabi ko, hindi ko alam kung ano nagiging impact ko sa ibang tao. Totoo. Na it will be worth more than the money. Yeah. Kaya, yun kasi ang parang love language ko. Gusto kong tumulong. Pag nakakatulong ako sa ibang tao, masaya ako. Pera. Parang nayo rin pera. Tulong mo na. So, grabe, no? Isipin mo yun, no? You just save one life, no? Oo. Parang nag-iimpag mo yun, no? Nung nababasa mo yun. Mangiyak-ngiyak ako na. Nanginginig ko sa shit. Sabi ko, message to galing sa taas na ituloy-tuloy mo na ginagawa mo. Parang gano'n. Kumbaga, naniniwala naman ako sa mga messages Kaya sabi ko, hindi naman lahat kaya gawin yung ginagawa ko. Kaya sabi ko, since I have this gift, bakit ko naman hindi to i-share? Bakit ito ipagdadamot? Sabi nga nila, the reason bakit yan ang gift mo, kasi dapat i-share mo yan. Hindi yan dapat itatago. Kaya since I have the talent na mag-explain ng mga bagay-bagay sa tao, then, kaya ito tuloy-tuloy ka. So, naniniwala ka sa Diyos? Oo naman. Naniniwala ka sa Creator. Galing ka ba sa family na talagang naniniwala talaga? Catholic ang parents ko. In some point sa buhay mo na dumating sa point na totoo talaga ang Diyos. Yung mapapaganon ka na lang. Anong some point sa buhay mo na na-realize mo na hindi ako dumating sa ganun na point, pero naniniwala ako na may Creator kasi may mga pattern ang mundo. May pattern paano ka magiging successful, may pattern ng plants, may pattern ng nature, may pattern siya lahat Kaya ibig sabihin, mayroon nag-create sa atin na bakit tayo ngayon nandito. So hindi ka dumating sa point na kasi down, tapos biglang parang tinitikat na realize mo na totoong may hindi ako doon. So wala kang lowest point talaga sa buhay mo? Mabilis ang drama ko sa buhay ko, siguro mga 5 minutes, 10 minutes lang, okay na ulit ako Ganun ka lang ang bilis. Ganun ang bilis kasi parang wala namang pupunta na Pag iyak ako ng 1 linggo, after nun, haharapin ko pa rin naman yung problema ko. Totoo. Kaya ngayon, pinaharap ko na diretso. Ko na agad lagi. Mas gusto ko tapusin na agad para
Kaysa papatagalin mo yung lungkot, harapin mo na, para pag naharap mo, tatapos mo, mas mahaba yung saya mo. Napanood ko nga pala, doon parang sinabi mo na lahat ng pagdadaanan natin is tatawanan din na. Lahat ng problema, pagtatawanan. Madalan din na lang pagtawanan na. Ngayon palang pagtawan niya. Yes. Ano ba yung motto mo sa buhay? Ano bang motto ko sa lahat? Wala. Yung prinsipyo mo. Parang napaisip ako din na, motto. Alam ko motto yung mga noon, time is gold. Guys, Motto ko sa lahat. yung pinanghahawakan mo. May example. For example, ako, motto ko talaga is, eto, yung tinato ko dito, everything happens for a reason. Naniniwala ako na lahat ng bagay, masaya mo. Naniniwala ako na ang design natin sa buhay natin, bago ka mamatay, gaganda pa rin talaga buhay mo. Kumbaga, laging meron kang point na pagdating ng oras, magiging maayos ka pa rin. So, naniniwala ka na lahat ng tao is Kung pinagdadaanan nila na negative ngayon, dadaanan mo lang yan. Malalagpasan at malalagpasan mo yan. May mga mawawala, pero may kapalit palagi na mas better pa dun sa nawawala. Okay. Kapag, ito naman, kapag pumunta ka sa 18 years old self mo, ano sa tingin mo yung mabibigay mong advice sa kanya na para mas mag-improve pa yung life mo ngayon? Hindi. Wala akong... Ayaw ko. Tuloy mo lang ginagawa. Kumbaga, sobrang akong satisfied sa life ko ngayon. Ayaw kong baguhin. Kumbaga, kasi pag may in-advise ako sa kanya, baka mag-iba yung nangyayari sa akin ngayon eh. Sold naman ako sa nangyayari sa akin ngayon. Kaya, Yes. wala akong gustong baguhin. Kung hindi naman baguhin, ano na lang yung pwede mong i-advise na siya? Kunyari, meron akong opportunity na you can go back in time at maharap mo yung sarili mong 18 years old self mo. Ano yung sasabihin mo sa kanya? Siguro sasabihin ko lang, huwag masyadong magpapaniwala sa love, mas mag-concentrate sa sarili. Sa lawi? Sa mga karelasyon. Kasi ang daming oras na ubus ko sa mga love na yan eh. Ito, hindi naman kayo nagkatuluyan. Oo, kasi meron akong isa, 7 years kami. Tapos ang dami ko pang oras na ubus. Ang dami ko pang ginastos. Kung pinokus ko lang sa pagpapayaman, di siguro mas lalong mayaman ako ngayon. Kaya para sa akin, we should learn to prioritize and love ourselves more than anyone else. Even parents mo yan, anak mo yan, asawa mo yan, mas unahin mo sarili mo kaysa ibang tao. Naniniwala ka ba na isang negosyante is lalong tataas basta makahanap ng right partner? Makakatulong, sobrang tulog. Your partner can make or break you eh. Kasi end of the day, pag uwi mo siya, kaharap mo eh. Ang tanong, motivated ka pa ba pag uwi mo? Or down ka na nga, pag uwi mo, lalo ka pang na-down. Or pag nangangarap ka, imbis siyang sumuport siya, pa nagpapabigat sa'yo. Kaya dapat ang pagdidesisyon ng partner, para siyang pagninegosyo na, sasabi ko nga mamili ka muna ng marami, tumikim ka muna ng marami para malaman mo kung ano para sa'yo. Huwag na huwag isa lang. Kasi nga, minsan, swerte mo kung makahanap ka agad ng para sa'yo. Pero kung hindi, mas maganda, ma-testing mo iba-iba, tapos kung mag-live-in kayo, mas okay. Kasi mas makikilala mo tao pag nag-live-in kayo eh. Yes. Kahit ano pang kakilala mo yan, pag hindi ka niya nag-live-in, hindi mo nakikita anong itsura niyan pagkagising, anong amoy niyan pag pinagpapawisan, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na yan ay yung para sa'yo. Ang dami ng relasyon na ang tagal. Pag tinatanong ko, ilang taon na kayo? Sa 6 years, 7 years, hindi pa kayo live-in, hindi pa. Sabi ko, hindi ko pa alam. wala lang yan pa nag-live-in. Kasi ang daming relasyon na outside lang sila naging sila. Tapos, pagdating sa isang bahay, ang bilis, wala pa isang taon, naghiwalay na. Naghiwalay. Sa tingin mo, magandang advice yan na mag-live-in kagad. Yeah. So, para sa akin. Kasi nga, paano mo malalaman ng isang bagay kung para sa'yo kung hindi mo na makikita yung buong story? Okay. Alam mo na. Kailangan pala i-live-in. Ngayon, bilang isang negosyante, meron ka ng asawa ngayon? Meron. May anak ka na? Pero hindi kami kasal. May anak ako. Okay. Ilang taon na kayo nung asawa? 10 years. 10 years. So masasabi mo, ano ba yung sa tingin mo na secret formula, kumbaga, na para maging healthy relationship while handling a business? Siguro, kailangan nyo rin pareho manansya. Kung mainit na ang isa, tumahimik na ang isa. Parang ganun lang kasimple yun. Yeah. Kaya magbigayan. Kung sino yung nakita mo ng mainit, magbigayan kayo. Tapos, it's an unending adjustment. Kung hindi na enough na mahal kita, mahal mo ako, magmahalan tayo habang buhay, hindi ganun eh. Kasi parang negosyo din siya may ups and downs ang relationship. Yes. Maraming adjustment. Kaya dapat ready kayo na mag-adjust sa bawat isa para sa lalong ikakaganda ng relasyon. Ngayon naman sa anak mo, pagtatapusin mo pa siya ng college? Depende sa kung trip niya, kung gusto niya matapos. Pero mas, homeschool ko yung anak ko.
Papadaanin ko muna siya ng konti sa school para mas magkaroon ng experience. Pero mas more on kung ano ang trip niya, yan ang ibibigay ko. Kung ano Support niya. Paano kung ayaw niya maging negosyante? Desisyon niya yun. Buhay niya yun. So, supportan ko siya. Paano kung gusto niya maging hacker? Di, okay. Sento mo ko ng pangarap. Ang galing. Basta more on support, hindi ako magiging controller na magulang. Kung ano yung gusto mo, i-guide lang kita, susuportahan kita. Ito ang medyo controversial na question. Diploma o diskarte? Diskarte. Ang bilis ng sagot mo doon, Dali lang naman ang sagutin yan. Bakit diskarte? Ang daming may diploma na wala narating sa buhay. Parang ang daming walang diploma na madiskarte, na ang daming narating sa buhay. Kasi dulo, iba naman sa school kasi ang form of exams nila is gaano ka kagaling mag-memorize. Hindi naman nila na-compute yung, kaya sabi ko nga, dapat may award din yung mga taong bumagsak na nakagraduate eh. Kasi mas mahirap pinagdaanan nila eh. Yung matatalino, madali lang naman pinagdaanan niya, laging pinapalakpak, grabe. Yung bumagsak, tapos pinaglaban mo pa rin at nakagraduate ka pa rin. Dapat may award din yun. Dapat may medal din sila, no? Kasi yung haharap ka sa magulang mo na, mama, bagsak po ako. Yung mukha na ihaharap mo sa mga klase mo na alam na bagsak ka. Tapos yung lakas ng loob na babalik ka pa rin sa school para mag-aral, alam mong pwedeng pinagtatawanan ka ng iba or iniisipan ka nila. Yeah, hindi na bibigyan ng tamang recognition, yung tamang sacrifices. Na sana ma-appreciate din yung mga taong nagsusumikap. Kasi hindi naman lahat magaling mag-memorize eh. Hindi naman lahat magaling mag-catch up. May ibang tao medyo mabagal lang. Pero pagdulo pala, magiging magaling din. Kasi ako din, naniniwala din ako. Parang, May sagot ako dun sa pinakadulo. Diploma o diskarte yes. is Bill Gates. Oo. In-award na lang Harvard ng award. Pero di ba dropout siya? Bakit siya in-awardan? Kasi naging Bill Gates siya. Kaya siya in-award. Hindi importante ang diploma. Dropout nga siya. Bakit ni-recognize siya? Kasi yung resulta niya. Results will matter most. Yes. Yung diploma, sikat lang naman sa loob ng school eh. Yes. Pero the moment you go outside the school, hindi naman pinag-uusapan ako gaano karami medal mo eh. Totoo. Kasi sabi ko nga kanina, hindi ako naniniwala na kailangan mo mag-memorize para maging successful eh. Lalo pa ngayon, may chat GPT na, may mga AI na. Yeah. Lahat ng kailangan mo, itatanong mo lang kay Google. Ba't kailangan ko i-memorize? Yeah. So, masasabi mo ba na pangit yung sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas? Yes, kasi masyado na siyang obsolete. Masyado na siyang uli. Tapos sila mismo magulo. May K-12, tinanggal ang K-12. Ngayon, doon pala, nagkakagulo-gulo na sila eh. Kung ang daming late masyado ang natin, school educational system. Kung ikaw, ang presidente ng Pilipinas, ano yung babaguhin mo para mas maging okay yung educational system na Pilipinas? Palitan na yung mga subjects. Palitan ng cash flow. Palitan na paano ka maging positive na tao. Paano ka mag-organize ng schedule mo. Diba? Ang daming pwedeng ipalit na mga skill na mas kailangan natin. Kesa yung mga algebra, geometry. Hindi mo naman kailangan. Babalikan ako ng tanong ng iba. Paano ang engineer? Kung mag-i-engineer ka, di pag-aralan. Kung hindi ka naman mag-i-engineer, ba't kailangan pang topic? Yan kailangan lang naman basic. Plus, minus, subtraction, division. Yun lang naman basic kailangan mo sa life. Hindi mo naman kailangan ng sine, tangent, cotangent. Hindi mo naman kailangan na lahat na yun. Kaya, Open si X, ha? siya sa akin, lang, yung mga skill na kailangan natin sa panahon na yun, yun ang ilagay sa subject. Sa tingin mo, ano yung skill na kailangan na matututo ng isang tao para maging successful ngayon? Cash flow, pinaka-importante. Cash flow. Resiliency. Na dapat maging matibay sila. Hindi sila maging crybaby na madapalang ng konti, iyak na, mag-umulong na. Lalo ngayon, ang daming mga generation na may mga anxiety, depression, kasi ang hihina na ng loob eh. Diba? Kami kasi dati, yung kantsawan sa school, malala eh. Dati kami pa nagpapayak sa teacher eh. Yung mapagalitan lang ng konteng estudyante, tanggal lang teacher sa... Totoo. Diba? Masyado na naging binibi masyado. Binibi generation ngayon compared nung generation namin, nung mga nauna. Totoo yun. So, kapag ikaw yung ang babaguhin mo is yung mga tao dito, mga subjects. Sa tingin mo, ano lang yung mga subjects na lang na sa tingin mo nakatulong talaga? Sa akin? Oo. Technically, math. Nakatulong sa akin para sa logic. Paano ka mas maging creative? Paano ka mag-isip? PE. Nakatulong sa akin kasi physical. Tapos, yun ang pinakamasayang moment mo eh. Totoo. At ano ba?
Yung basic, nakatulong sa akin. Paano magsulat, paano magbasa, paano magbilang. Nakatulong yun sa akin basic. Pero yung sobrang kukomplikado na, hindi na rin naman kasi masyadong kailangan. Totoo. Parang noon, importanteng perfect ka sa spelling. Ngayon, through Messenger, hindi mo naman kailangan maging perfect ka na sa spelling. Tama. Diba? Ibang-iba na rin naman generation ngayon compared. So, papag-aralan mo pa kung paano mag-cursive, no? Yung pa, isa pa yun. Tapos ending, cellphone pala hawak na. Diba, nakita mo yung linya, yung dapat perfect mo pa yung linya nung ano. May ganun. Tapos ito lang pala babagsakan natin lahat. Time lang na wala nang ganun, no? So, sa tingin mo ba, marami, debatable kasi ito eh. Sinasabi nila na money doesn't buy happiness. Pero anong take mo? Hindi totoo yun. May nakita ka ba nagsha-shopping na malungkot? May nagkikita ka bang nagbabakasyon sa ibang bansa na malungkot? Wala. Ang lahat na nagsasabing money can't buy happiness, wala mga pera yun. Kasi lahat ng may pera, hindi magsasabi ng ganun. Kasi they know the value of money. Kumbaga, money affects the most important thing in this world. Pag wala kang pera, paano ka bibiling pagkain? Paano ka magbabayad ng kuryente? Paano pag-aaralin ng anak mo? Kaya, ang labo, no? Na money can't buy happiness. Money can buy the things that will make us happy. Yan. So ngayon, sa mga nanonood ngayon, nalaman na nila na kailangan pala ng pera para mabuhay, money buys happiness talaga. Kailangan ko talaga dumiskarte kaysa sa diploma. Ngayon, ano yung game plan na masasabi mo sa kanila at pwede nilang i-implement kayo? Ano lang, mag-expose ang sarili nila. Mag-try mga ikatulad ng ginawa. Ang pinaka-formula mo, try kung saan mag-click, yun ang gawin. Ganun lang. Sa tingin mo, ano yung una nilang industry na kailangan nila pasukan? Sales. Sales. Kasi magiging napakagaling mo kapag-communicate. At lahat naman nagbebenta. Totoo. Yung empleyado, binibenta nila yung katawan nila, yung skills nila, yung trabaho. Tama. Yung negosyante, binibenta nila yung produkto nila. Lahat nagbibenta. Totoo. Kaya nga, natatawa sa na, hindi ako marunong magbenta. Pati sa pagliligaw. Ganun din. Binibenta mo kung paano ka ikaw pipiliin kaysa dun sa mahal mo. Di ba? Tawa. Sales na yan eh. Karimal. Oo. Kaya ganun lang din na. So sa tingin mo, sales, ano pa yung ibang skills na kailangan nilang pag-aralan? Leadership. Kasi hindi naman mag-upskill ang negosyo mo kung hindi ka magaling maghumawak ng tao. Kaya dapat matuto ka makipag-communicate at mag-handle ng iba't ibang personality ng tao. Ngayon, meron ka bang mga empleyado? Meron. Ilan empleyado mo? Siguro abot ng mga 30. So ngayon, tabi mo nga, kailangan magkaroon ng isang leadership ng isang tao. Question ko na rin to para sa akin. Okay. Para sa'yo. Paano mo na-handle yung mga tao mo para tumagal sa'yo? Pinakamadali lang din naman yan. Kailangan mo silang busugin, hindi lang through money, through relationship. Kumbaga, may isa akong narinigin, kadalasan umaalis ang empleyado mo, hindi naman dahil sa pangit yung kumpanya, nagkakataon umaalis dahil pangit yung boss. Kumbaga, parang pinakasimple, itrato mo sila ng gusto mong paano ka tratuhin din. I'm sure magiging mataas na ang retention rate mo nun sa mga tao. Paano may iwasan yung mga empleyado abuso? Ay, hindi mo yung maiiwasan eh. Pag sumobra, di paalisin, hanap ka ng iba. Ganun ako kambili. Narinig ko yung kay Gary Vaynerchuk eh. Paano ka maghanap ng maayos na empleyado? Yes. Hire fast, fire fast. Okay. Ayun lang. Hindi naman kasi natin control eh. Paano kung yung empleyado mismo ang hindi naman ginagawa niya yung part niya? Isasakit lang ang ulo mo. Eh di kung ayaw, Sibak na. ano mo na lang kung gusto mo ulit, pag ready ka na, at nagbago ka at mas nag-mature ka, balik ka na lang ulit sa akin kung gusto mo. Parang gano'n. May binibigyan mo naman sila ng opportunity. Open and close na bridge. Huwag mo rin agad kasi baka gawin ka pa ng masama niya, ng pangit niya, di ba? Hindi ko rin alam eh. Kaya, maintain mo pa rin na hindi kayo maghihiwalay na. Ito yung magandang question din. Kapag bibigyan ka ng pagkakataon na kumausap sa tao, patay man or buhay, 3 tao na makakausap mo ngayon na sa harapan mo, kahit galing pa sila sa past, nasa dinner table kayo, sino yung 3 tao na yun? Asdul ng dila ko. Pero bago mo sabihin yan, Sige. sa pagbabalik ng ating Lazy Genius Podcast. Alam ko kayong mga nanonood ngayon, gusto nyo maging successful, pero wala kayong budget or wala kayong pera. Well, ang ginawa ko is ni-recreate ko yung course ni Andrew Tate.
Meron siyang Hustlers University at nireplicate ko siya at nilagay ko siya sa Facebook group at binigay ko siya for free. Ang free Facebook group natin is Lazy Genius Club. Naglagay ako doon ng mga free course like affiliates, dropshipping, e-commerce, copywriting, Facebook ads. Lahat ng mga free course is nandun nakapost for free. At nag-weekly live Q&A ako doon para sagutin lahat ng mga tanong ninyo. Makakatulong talaga itong yung free group na to. Itong free group na to is nasa 50,000 members na. At dito is nag-share ng mga value, tips, advices para mag-grow pa to each other. At ito ay 100% for free. Kaya kung gusto nyo sumali, just subscribe and link down below para makita nyo kung ano yung link ng Lazy Genius Club on Facebook. See you! Welcome back to Lazy Genius Podcast at masyado napahaba ang aming pag-uusap. Ngayon, sino yung tatlong person na gusto mo makausap, patay man or buhay, galing pa man yan sa past or nandito pa rin ngayon at nasa dining table kayo, sino yung gusto mong makausap? Bakit? Una, Nikola Tesla. Bakit? Gusto ko malaman kung paano niya nagawa or kung ano talaga pinaka-formula niya na nagkaroon siya ng kuryente na hindi mo kailangan ng wire. Kung kumukuha siya ng kuryente sa atmosphere, yan ang ginagamit ng mga sinaunang tao before na kaya halos kaya mo mag-generate ng kuryente na hindi mo kailangan ng source. Bakit mo siya gustong ma-meet? Meron kang tatlong pagkakataon ay tatlong tao. Bakit Gusto ko malaman kung paano niya ginawa. Eh, mali mo, ma-apply natin, delivery na kuryente natin ngayon. Ayun lang. Kasi yung mga naiimbento ng mga katulong sa mundo, sinosoppress eh. Kasi maraming malaking negosyante makapektuhan. Tama. Kaya naniniwala ka rin ba na meron talagang gamot talaga sa cancer? Hindi ako naniniwala. Alam kong meron talaga. Oo. Alam mo meron talaga? Kasi para napakasimple. Tingnan mo ngayon ang sakit. Lahat na lang may maintenance. Wala nang sakit na gumagaling ngayon. Lahat, lagi na lang na ito take mo habang buhay. Diba? Doon pa lang maiintindihan mo na. Pinakasimple lang naman eh. Pag ang katawan mo naging alkaline, ibig sabihin, pag healthy katawan mo, tanggal din naman ang sakit eh. Kaya lang problema, pinaka number one cause ng sakit, sugar. Ngayon, paano mo iwasan lahat ng pagkain? May sugar. Pinapalit-palitan ng tawag. Minsan, aspartame, minsan glucose, pero dulo, sugar pa rin eh. Kaya, kung magiging healthy ka, magiging alam mo kung ano dapat mong kainin at dapat mong iwasan, gagaling at hindi ka magkakasakit. So, una si Nikola Tesla dahil gusto mo ng free. Lahat ng mga naimbento niya, kasi ang dami niyang naimbentong magaganda na Binasura. Binasura ng iba. Tinago eh, pinatent ng iba. Grabe. Kaya hindi pwedeng ilalabas ngayon. Kaya nga sinasabi daw nila, hindi talaga si Thomas Edison. Ano niya kay Nikola Tesla? Kumbaga, kung may Bruce Lee, yung IP, yung Pilipino, kay Bruce Lee. Di ba, parang ganun. Kung may Michael Jackson, James Brown ata, kung tama. Yes. Idol ni ano. Kaya laging may ganun. Kaya si Thomas Edison, may Nikola Tesla. Kaya si Nikola Tesla ang gusto ko ma-meet. Pangalawang tao. Jesus Christ. Ay, puto. Kasi gusto ko malaman kung puti ba talaga siya o itim. Uy, maganda. Kasi may mga ibang lumabas na picture na hindi talaga siya puti. Itim talaga siya. Yes. Kaya gusto ko lang makita kung anong itsura niya. Tapos kwentuhan na rin kung anong ginawa niya sa India nung 19 years old siya hanggang 30 years old siya, kung tama pagkaka-remember ko. Kasi nawala si Jesus Christ from 1 to 17, I think, nasa Bible siya. Tapos lumabas siya nung 30-something na siya hanggang mamatay siya. Yung gitna kasi, ang kwento, nag-aral siya sa India nung mga ginagawa niyang miracle na pag-aaralan niya sa India. Kaya gusto ko lang malaman kung ano ba talaga nangyari. Dun sa nawawalang kwentong yon nung edad niya. Tangin na. Oo nga, no? Parang nakaka-mind blowing yung gano'n, no? Pagbalik mo, Lord, puti ka ba itim? No, grabe, no? Paano kung nagulat ka na Chinese pala siya? Adi, hello, welcome. Welcome. Hello, welcome. Okay, yung pangatlong tao na gusto mong ma-meet. Si Adam. Adam. Tama ba? Adam. Yung pinakaunang tao daw ng mundo. Si Adam and Eve. Yes. Tatanungin ko kung kayo ba talaga nauna. Kasi parang hindi logically nakapanipaniwala na sila nauna. Kasi bakit may itim, may puti? Bakit iba-iba itsura natin? Bakit nagkaroon pa ng iba-ibang language? Ang daming pwedeng itanong sa kanila kung talagang totoo ba sila ang nauna. Yan lang.
hindi ka naniniwala na ang tao, naniniwala ka ba yung tao is ginawa ng Diyos? So yung tao is nanggaling siya sa organism, like fish, gano'n? Tapos naniniwala ako na parang hayop, tapos sinap ang hayop na nilagyan ng bagong mga iba't ibang genes para naging tao. Paano nangyari? Parang evolution. Di ba, from unggoy, naging tao. Yung gitna, lagyan mo ng alien na nag-zap. Sinap, kaya naging ganito tayo. Ibang theory na may gusto ko. Kaya parang mas, gusto ko lang kung ano pa talaga totoo. Kasi ang daming, parang, yung Noah's Ark, ang labo nun, para ganun katagal, tapos na-supply niya lahat ng pagkain yung hayop. Tapos ilan lang, gaano kalaki lang yung Noah's Ark para makasya doon lahat ng hayop. Tapos paano kinausap ni Moses na yung mga hayop sabay-sabay pumunta sa Noah's Ark? Dahil namin kung yung Sabi yung, pumunta sa paano nakakausap yung lahat sa isang minute? Parang logically, anong ba tawag sa ganyan? Parang yung ano bang term sa ganyan? Yung paano mo nabilang na monitor lahat kung isang pamilya lang sila, ganong karaming hayop? Paano mo na-imbak yung pagkain na that time kung wala naman rep na hindi masisira yung pagkain? Yes. Yeah, parang kung iintindi mo sa panahon ngayon, parang napaka-illogical. Bagay. Parang gano'n. So, si Nikola Tesla, Jesus Christ, si Adam. at si Adam. Pag bibigyan kita ng two more, parang medyo interesting ang mga sinasabi mo eh. Ang Dr. Sebi. Sino? Si Dr. Sebi, siya kasi ang Sino yun? pinatay pa lang siya lately kasi kaya niyang pagalingin lahat ng klaseng sakit. Kasi ang point ni Dr. Sebi, ang pinaka-common cause ng sakit is the mucus lang. Kaya pag yung mucus, naayos mo sarili mo, tanggal lahat ng sakit. Yes. Ayun ba yung yung black person? Namatay na yun? Pinatay. Oh my God. Okay. Pang-lima. Sino ba ang 5? Teka lang. Isip tayo na parang controversial naman to. Sige. I like that. Si Ninoy. Ayan na. Laga. Cut. Ngayon. Sino talaga pumatay sa'yo? Kasi, Dalawang presidente ng relatives niyang naging presidente, hindi pa rin masolve kung sino pumatay sa kanya. Kaya siya na lang tanongin natin. sa tingin mo ba, ano na yan? Sa theory na naman your opinion. Parang sacrificial lamb. Di ba parang, para mag-i-war ng US ang Iraq, kailangan pabagsakin ng Twin Tower. Para magkaroon sila ng reason para igirahin ng Iraq. Yeah. Para may reason mapatanggal ang Marcos, kailangan magwala yung mga tao na mabadrip sa gobyerno. Kaya possible siya naging sacrificial lang para matanggal yung mga Marcos sa posisyon. So sa tingin mo, sino ang pumatay nga? Hindi ang Marcos Ang mga pumatay. sino? Hindi. Wala ako. Hindi ko sasabihin. Di ba? Parang theory lang na wala naman ako evidence. Okay. So ayun yung 5 tao na gusto mong makausap dahil ayun yung parang pag meron sa lang sinabi na answer, masusolve na lahat ng mga gulo sa utak ko. Sa mundo. Curious lang ako na parang how I wish na makausap din sila. Parang ganun. Sa bagay. Medyo talaga Sige, ito na lang. Balik tayo sa negosyo. Sige, mas maganda-ganda yan. Negosyo na lang muna tayo. Gusto ko sana pahabain Ito na lang. Base to sa mga estudyante ko. Marami akong mga estudyante sa academy ko. Nasa 20,000 students sa sila. Masasabi ko, majority of them is kumikita. Pero there's still a handful of student na nawawalan sila ng gana to do more. So sa tingin mo, ano ang kulang sa kanila at ano yung pwedeng gawin nila para bumalik? Or kung ikaw nasa posisyon ko, ano gawin mo? By nature kasi ganun talaga siya Parang school, hindi naman magkakaroon ng first honor kung wala din mga mababa sa kanya. Laging may ganun. Hindi naman natin pwedeng maging sobrang pantay lahat. Sa isang organization, meron laging nag-excel at meron laging hindi. Kaya hindi mo makontrol yun Pero ang pinakadulo, ano din pwedeng gawin ng iba para tao na kasi nasa kanila yun kung ano talaga gustong gawin nila. Kaya kung willing sila na daanan yung dinaan ng mga kumikita at willing silang gawin, pwede nilang marating. Pero kung hindi sila mag-a-adjust, hindi sila mag-a-adapt, kahit anong gawin natin or mo, parang Pareto principle.
na yung 80% na sales laging galing sa 20% lang ng workforce mo. Okay, parang ganun lang siya kasimple. Hindi, parang sa isang bundok, mayroon magdo-dominate lagi na species na puno. Yeah. Sa isang bundok na yan. Kaya ganun din ako laging binibase ko lang ang pag-iintindi ko sa negosyo, sa nature. Na normal lang talaga na hindi pwedeng lahat magiging pambalanse lang ng mundo. Okay. Ano yung ma-advise ko sa nila para malabas yung potential nila? Kasi sabihin natin, meron kasi akong nakausap, sabi niya na, alam mo, Coach Franklin, alam ko may potential ako alam ko kaya ko ito, kaso parang di ko malabas. Ngayon, kung ikaw yung kinausap, Gumawa sila ng mga small victories. Kasi kaya hindi niya nalalabas, wala pa rin siyang tiwala sa sarili niya eh. Kasi kung may tiwala siya, hindi na siya magtatanong ng ganyan eh. The point na nagtatanong siya, wala siyang tiwala. Ngayon, kailangan niya lang magkaroon ng confidence sa sarili niya, and for them to do that, gumawa sila ng mga bagay na hindi pa nila nagagawa, pero madali nilang magawa. In short, if you are earning 10,000, ano ba naman mangarap ka kumita ng 15,000, kumita ng 20,000? Kasi dun mas excited ka eh. Rather than kumikita ka ng 10,000, ang goal mo agad kumita ng 100,000, ma-frustrate ka. Yes. At mas madalis na hindi ka tutuloy. Kaya sa akin, small victories. Gumawa lang sila mga maliliit na bagay na parang bahay. Gusto mo linisan ng bahay. Ang hirap eh, pag buong bahay. Yeah. Linisan mo lang yung pinto mo, yung drawer mo, doon lang. Manggigigil ka na eh. After masimulan, linisin ko na kaya to. Manisin mo lang buong bahay na linisan mo eh. Kaya ganun lang din. Simulan lang nila sa maliliit na alam nila na kaya nilang gawin. Yung alam nila achievable. Yeah. Iinit din yan, magtutuloy-tuloy din yan, at magugulat ka na lang, ang layo mo na pala. Okay. May ADHD ka ba? Hindi ko masasabi kung meron or ano. Basta hindi ako nakakontento pag wala akong ginagawa. ADHD nga. Kasi, actually, di ko naman tinatanong to sa loob ng podcast. Tinatanong ko to, nasa dinner time na. Kasi, tinitignan ko kung totoo ba na nangigil ba sila kapag hindi nila matapos ang isang bagay na nasimulan nila, or nangigil ba sila na hindi nila matutunan ang gusto nila, or yung mga sinabi mo nga kanina, at lahat sila mayroon. So, tingin mo, kailangan ba? Ang ADHD? Oo. Sa akin siguro ang pinaka-importante lang yung drive. Drive. Kasi kung may drive ka naman, lalabas din naman lahat at ibibiging lahat ng skills na kailangan. Okay. Yung drive lang ang pinaka-importante, yung pinaka-goal. Kasi ang mundo natin, ang brain natin is the messenger sa earth. Kung ano yung gusto mong itapon, ibabalik lang naman sa pabalik ng mundo. Kaya lang hindi naiintindihan ng tao yung tinatawag na negative stage eh. Kasi gusto natin lahat, parang example, gusto kong yumaman. Tapos nagtataka sila, nung sinabi lang gusto nilang yumaman, natanggal sila sa trabaho, nabaon sila sa utang, dumami yung problema nila. Biglang, bakit ganito? Hindi nila na-realize, piniprepare na sila ng mundo para dun sa buhay na gusto nila. Kaya kailangan nilang mahirapan, kailangan nilang, example, bakit ka nawalan ng trabaho? Kasi nga pinaparealize sa'yo na mas bagay sa'yo, mas malaking kita. Kaya tinanggal sa yung barya para dun ka na mag-focus sa malaki. Kaya ka pinapahirapan para tumibay ka kasi yung pagiging matibay mo, yun ang gagamitin mo para dun sa success na gusto mong puntahan. Kaya in short, ang earth, ibibigay niya lang kung ano yung gusto mo. Naniniwala ka sa gano'n. Sabi mo nga parang yun ang earth eh. Kaya tayo may creator eh. Kasi kung ano yung, parang sa sitwasyon mo ngayon, years before, pinangarap mo yan. Pinangarap mo sitwasyon mo, pinangarap mo yung nakaupo kang ganyan, pinangarap mo yung ganito ka. Inisip mo na to before pa, bago pa mangyari ngayon. Yes. Kaya technically, lahat ng gusto natin na nangyayari ngayon, one way or another, inisip mo yan ng past mo. Kumbaga, merong quote na sinasabi kapag nahihirapan ka na sa tamang landas ka na. Oo, kasi parang hagdan yan eh. Pag pataas, mahirap eh. Pag pababa, mabilis. Yeah. Kaya pag nahihirapan ka, good news. Ibig sabihin, pataas ka. Yeah. Pag sobrang dali, parang, di ba sinabi to ni Andrew Tate? Sabi niya kay kapatid niya, Tol, ang ganda ng buhay natin. We have lots of cars, we have lots of money, sikat tayo, ganito, dami natin babae, bla bla. Delikado to. Why? Puro magaganda nangyayari sa atin, ang sunod nito hindi. Then after doon sila nakulong. Stages kasi. Ganun lang din kasi. Sabagay. Pag sobrang perfect ang buhay, mas kabahan ka. Anong kasunod niya? Di ba? Parang kahit gaano kasarap yung ngiti, yung tawanan nyo, after yung titigil yung tawa eh.
after subside, tatahimik. O ganun din ang buhay natin. Kumbaga sabi sa akin ni Chingiton dati, nung in-interview niya ako, mga after ng interview, parang daan-daan ka kasi the bigger you are, harder you fall. Naniniwala ka sa ganun? Siyempre, ganun naman di. Sa bagay. Ngayon, sa mga taong takot naman mag-risk, ano yung mapapayo mo sa kanila na ano sila, empleyado sila. Pero gusto nila magnegosyo, pero natatakot sila. Sa tingin mo, ano yung ma-advise mo sa kanila? Hindi, kung ayaw niya mag-risk, huwag na kayo mangarap yumaman. Yun lang, kasimple yun. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Makontento ka na, mag-enjoyin mo na yung buhay mo. Enjoyin mo na yung pumapasok ka kahit hindi mo treat. Enjoyin mo ang tagagising ng katawan mo, alarm clock. Kasi katulad sa akin, kailan ako nagigising? Pag tapos na ako matulog. Ganun lang kasimple. Ang empleyado kahit hindi ka pa tapos matulog, gigising ka eh. Tapos matutuwa ka lang tuwing sweldo, tuwing ganito. May control ng tao yung happiness mo eh. Kaya kailangan mo na maging masaya. Adjust mo na yung happiness mo. Yes. Huwag ka na mainggit sa may mga kotse, huwag ka maging masaya ka na at pumapasok ka, may trabaho. Yun lang yun. Para sa akin. Pero, if you really want to change your life, you should learn to love risk. Na maintindihan mo na part ang pain, part ang failures ng stages ng life mo para ka maging successful. Kasi, lahat naman sa atin eh. Hindi naman natin mararating tong narating natin kung wala tayong failures eh. Totoo. Nagkataon lang na hindi na natin pinag-uusapan kasi after we fail, move on. Yeah. Eh, yung mga first time kasi mag-fail, issue masyado sa kanilang failures. Yes. Pagka-fail, ikukwento pa sa lahat ng kaibigan, baka magpapatawag pa ng meeting, para lang ikwento niya yung failures niya. Yun lang naman ang difference. Ang difference natin ng mga taong hindi pa successful, ayaw lang nila mag-fail. Na tayo, hindi tayo takot. Yeah, Kumbaga, totoo. para sa atin, alam natin na normal yun. Yes. Pag nagkamali, paano matututo? Adjust, move on. Yeah. Ang sinasabi ko nga sa kanila eh, pinaka-basic metaphor. Para kang gusto, para mo sinabi sa akin na gusto mong matuto magmotor, pero ayaw mo sumakay kasi natatakot ka matumba. Eh, hindi ka talaga matututo na magmotor, na mabilis kung natatakot ka palang sumakay. Kumbaga, first step is crucial. Sunod. Tapos sa akin siguro, kung sobrang takot nyo, take it slowly. Mag-take risk ka ng perang kaya mong mawala. Yes. Umaga parang sa akin yun ang formula ko even before. If I'm going to invest, kaya pag nawala, okay lang kasi naisip ko na rin before, nandun ako lagi sa worst case scenario. Hindi ka dapat puro positive lang. Dapat ready ka rin sa ano. Pag ready ka, tuloy mo. Ganun lang kasi. Parang example, motor. Kung takot ka, hindi pagay ka muna, sumakay ka lang. Na may mga nakabit-bit, may 4 na taong nakapalibot sa motor. Hanggang ma-enjoy mo lang na sumakay-sakay ka. Kasi by nature, magsasawa ka rin eh. Totoo. Mabuboring ka na, pwede bang 3 na lang mag-alalay sa akin? Yeah. Pwede bang 2 na lang? Pwede bang 1 na lang? Pwede bang wala muna? Yes. By nature, gano'n naman ang tao na wala naman tayong contentment hanggang nabubuhay tayo sa mundong to eh. Gusto natin palagi ng something. Kasi yun ang happy hormone sa katawan natin eh. Kaya, daan-daan. Kung hindi mo kaya nang mabilis, daan-daan. Ang importante, nagsisimula. Yes. Ito naman, ano yung biggest regret mo sa buhay mo? Biggest regret ko. Ang pangit kasing sabihin ko, wala talaga eh. Honestly, wala. Wala talaga. Wala talaga. Talagang masaya ako talaga simula ng ano. Talagang, Parang ganito yan eh. Di ba kung iisipin mong sports, parang iloko-lokong gawain. yeah. Kasi magbabasketball kayo, imbis na nanahimik ka sa bahay, nakakutakbo ka sa basketball. Yes. Nag-aagawan kayo ng isang bola. Golf na lang, kulit. Imbis na sa bahay ka, magbibilad ka sa araw. Ipapaluin mo yung bola. Pagkapalo, hahabulin mo. Pupulsahan mo yung bola. Di ba, parang may siraulong. Yeah. Kaya lang, that is the concept of life eh. Kaya ka nagiging masaya na ginagawa mo yun kasi alam mo ganun ang rules. Kaya sa akin, simula nung ginagawa ko to, naiintindihan ko ang rules ng life. Kaya, hindi ako nagkakaroon ng regret kasi gusto ko to. Sino ang naglaro ng computer games na nung namatay, nagsisi? Di ba? Ang tawag nga doon, Super Mario Effect eh. Ang Super Mario Effect na knowledge, pag naglaro ka at namatay ka, uulit ka lang eh. Pero pagdating doon sa stage na namatay ka, dahan-dahan ka na, deka lang, dito ako namatay. Yes. Hanggang makalagpas ka. Eh di, yun ang formula ko ng life. Na kumbaga kung saan ako nadapa, doon ako matututo, doon ako mag-i-improve. Tuloy-tuloy lang. Wala nang sisian, wala nang iyakan, wala nang bakit nangyari to sa akin, bakit ganito. Yeah. Yung nangyari sa atin, nangyari din naman sa lahat. Yun ang totoo. pinaka-simple lang nun. Akala mo lang, ikaw lang. Yes. Pero kung magkakaroon ka ng circles, di ba parang, ang mga pro, hindi nila pinagtatawa ng amateur. Totoo. Kasi ako naalala ko, nag-wakeboard ako. Tapos, nung nahulog ako, sabi sa akin nung isang pro doon, kasi nakita niya, go on, it's okay.
Pero yung mga kaibigan ko na hindi naman marunong mag-wakeboard, pinagtawanan ako, nahulog. Kaya hindi ko na-realize na yung pro, alam kasi nila yung pinagdaanan nila. Yes. At normal din naman yung bumabagsak. Kaya ini-encourage nila yung mga nagsisimula. Yes. Yung mga tao na wala naman talagang alam at walang napatunayan pa, hindi nila sila actually ang masyadong maingay. Dahil dyan, sa pinagtatawanan ka, ano yung pinaka-memorable na hatred na nakita mo sa comment section sa content mo? At kung meron kang magkakataon, pwede mo siyang sagutin ngayon. Pinaka-memorable sa content ko, yun lang yung yung kinakwento ko na nagiinuman kaming magbabarkada. Kasi nagkaroon ako ng rules na ang pulutan hati-hati na. Kasi nga may mga iba akong kaibigan na buraot na ang lakas mamulutan, hindi naman siya yung masya-shop. Yeah. That time, syempre limited lang din ang pera namin. Kaya ang ginagawa ko, example, order kaming sisig. 4 kami, hatiin ko na sa 4 yung sisig. Thank God. Kanya-kanyang platito na kami. Kahit ubusin men, wala akong pakialam kasi may pulutan ako dito. Totoo. Nag-comment na nanluloko lang daw ako, hindi naman daw totoo sinasabi ko, o bakit daw ako masyadong naggumagawa ng kwento, imposible naman daw na hinahati yung pulutan. Yung iba pang comment, ang pangit ko daw ka-jamming, wala daw magiging kaibigan, kasi gano'n. Then, sa akin, na-realize ko lang yan na inawi na consciousness kasi nila yun eh. Siyempre, hindi naman nila naranasan yung naranasan ko. Kaya, possible sa utak nila, hindi totoo. Kaya lang, magkaiba naman kaming experience. Kumbaga sa akin, totoo talaga yun na nangyari yun. Kaya ako na-comment. Yun, mga ganon, na-comment. Yun lang naman, hindi naman masyadong, yung mga, kahit ano kasing masasakit na sinasabi nila, wala naman effect sa akin kasi end of the day, pagkatapos ko mag-online, masaya naman ako matutulog. Yes. Komportable naman tulugan ko. Makakain ako ng maayos. Kinabukasan, pwede ako pumunta sa lugar na gusto kong puntahan. Parang sayang ng oras makipag-away ka sa ganun. Kung sabi nga nila, huwag ka daw makipag-away sa mga taong mabababa ang pag-iintindi kasi dadaling ka nila sa stage nila. Yes. Doon ka yayarihin kasi lugar nila yun eh. Yes. Kaya hindi nila ako madadala sa negative. Charap-charap ng buhay ko. Kaya parang Okay. Kapag hindi ka nagne-negosyo or nagne-networking, sa tingin mo, ano magiging trabaho mo ngayon? kung hindi ako nagdi-negosyo or nagdi-networking, negosyo talaga naisip ko eh. Kasi kung hindi ako nasa networking, nasa negosyo talaga ako. Pero kung both nga wala, sa tingin mo, ano ka ngayon? E-games, gamers. Baka isang mga pro na gamer. Yeah. Bagay sa'yo, pre. Kasi elementary until na naglalaro ako ng games. Dati lahat ng games inuubos ko, tinatapos ko. Pag may bago akong cartridge, hindi ko yung titigilan hanggang hindi ko siya natatapos. Ang galing. Ganun ugali ko ever since. Kaya hindi ko, yun sabi ko kaninang umpisa natin, hindi ko tinitigilan ng isang laro hanggang hindi ko tapos. Kaya the same thing goal. Huwag mong tigilan, matatapos mo rin yan. Yeah. Kasi ang laro, minsan may mga inaabot kaming 3 days, 4 days, hindi namin mahanap. Lalo yung Silent Hill na laro ng parang Resident Evil yun. Yung Silent Hill, ang hirap hanapin na yung mga puzzle kung paano nyo gawin. Hahanapin mo pa yun. Kasi dati wala naman mga pwedeng basahin. Kaya inaabot kami 3 to 4 days, 5 days, pero dulo, natatapos pa rin eh. Kaya yun ang isang pinaka natutunan ko sa games. Huwag mo lang tanong-tanahan, matatapos mo rin yan. Kahit gaano kahirap ang boss, kahit gaano kahirap ang talunin, kahit gaano kakaraming beses mamatay, makakaisip ka ng way paano yun matatalo. Kaya doon ko siya na itawid sa buhay, sa totoong buhay na kahit ano pang pinagdadaanan mo yan, meron at meron yan solusyon. Kahit nakarami ka ng tries, damihan mo pa para mahanap mo yung solusyon. Okay. So ngayon, bilang negosyante at bilang content creator, knock on wood naman, pero bago ka pumanaw sa mundo, ano yung gusto mong makita nila sa iyo na how would you like to be remembered? Yung content ko, okay na ako. Yung sa YouTube kong mga content. Pero bilang, kunyari, si Joseph Lim, ano siya? Gusto ko marinig na yung sitwasyon ko ngayon, yung success ko, naging part ako nila. Kumbaga, siguro yung teaching ko nakatulong, yung mga times na gusto nila mag-give up sa dreams nila, nung napanood nila yung content ko, biglang nabuhayan ulit sila. Mas gusto ko doon ako mas maalala ng mga tao. So ngayon, tawag dito, gusto mo ba na maging rich pero hindi mo passion yung ginagawa mo? Or maging mahirap, pero passion ginagawa mo. Yes. Doon ako sa rich na hindi ko passion ginagawa ko. Bakit? Madali naman maging masaya sa ibang bagay kung mayaman ka na eh.
Yes. Kasi marami na ako pwedeng puntahan pang ibang gagawin Yeah. na magpapasaya sa akin. Yan yung mas okay sa'yo. Ah. Ito, Rich and Anonymous or Rich and the Famous? Rich and famous. Bakit? Para mas makapag-inspire ng mas maraming tao. Kasi ang uso na nga noon ang mga mayaman nagtatago kasi ayaw nilang ituro yung mga skills, knowledge nila. Ako mas gusto kong ituro. Actually, lahat tinuturo ko sa social media ko. Wala akong tinatago. Kailangan gina-gatekeep. Wala akong, hindi naman ako, anong tawag yan? Yung mga ibang speakers, di ba, na kumikita dahil sa pag... Yes. hindi ko ayaw ko siya maging forte. More on ako kung anong alam ko, anong ituturo ko sa lahat. Kasi I always believe na ang mundo is a very abundance na mundo. Babayaran ka ng ginagawa mong tulong sa mundong to. And for me, mas more than pa yun kaysa sa tao na babayaran ka. How do you stay motivated ba? May mga tao ako parang ganito. May certain music akong pinapakinggan pag may gusto akong certain emotion na ma-achieve. Parang like yung sinasabi, eat the emotion that you need. If I need na mas mag-expand ang consciousness ko, mas mangarap, Grant Cardone. I don't know kung kilala mo Yes, kilala. yan. Kung gusto ko naman mas matuto about hahawak ng corporation, ng mga businesses, kay Patrick Bet-David. Yes. Pag gusto ko naman ng yung hard work, lalong manggigil, si Kobe, paano ang work ethics niya, paano siya naging Kobe Bryant. Kaya may mga certain person akong sinusundan, depende kung anong gusto kong emotion. Kaya pag motivated naman, exposure lang. Makikipag-usap ako sa mga taong mas mayaman sa akin, imimit ko sila, kakausapin ko, dun pa lang. Or pupunta sa lugar na alam mong pang mayaman. Yan. Yun ang ginagawa ko para mas lalo akong ma-motivate sa life. So nakapagsabi ka nga ng mga content creator na lagi mo pinapakinggan. Ngayon, ang question ko sa iyo, sino yung 3 content creator na sa Pilipinas na nire-recommend mo na ipakinggan nila? Okay. Except sa'yo, syempre. Oh, syempre naman. Syempre naman. Yun ang kasama dyan. Teka lang. One way or another kay Chinkitan. Kasi kahit naging din ako may foundation ako na galing din kanya. Yes. Kumbaga may mga teaching, mga libro niya dati. Marami din yung, hindi ko na maalala yung title Basta marami akong mga libro ni Chinkitan na binasa ko. Kaya para sa akin, I highly recommended ko si Chinky. Second, hindi ko alam kung categorize ba as content creator si Bo Sanchez. Yes. Na hindi ko alam kung... Medyo. Meron na rin. Kasi ang gustuhan ko lang kay Bo, hindi niya masyadong in-emphasize yung kahirapan. Kumbaga parang sa kanya ako nakarinig din na pwede naman yumaman na religious ka. Kumbaga hindi kasalanan sa taas ang maging mayaman ka. Yeah. Kaya dun, isa din nakatulong ng shifting ng mind ko, yung mga teaching ni Bo Sanchez. And number 2. Isa sa kaibigan ko rin, si RDR. Si Raymond. Kasi sa ginagawa niya rin ngayon, actually isa ako sa pinakahalos puna ng mga na-imbitahan ni Raymond. Tapos sabi ko sa kanya, pare, ituloy mo ginagawa mo kasi sabi ko, napaka-passionate mo. Sabi ko, pinag-aaralan mo yung guest mo, inaalam mo kung anong background nila, tapos sinasabayan mo sila sa trip nila. Sabi ko, passion mo ginagawa mo. Kaya sabi ko, ituloy-tuloy mo yan. Sabi ko, malayang mararating. Kaya nung nagsisimula pa lang siya, and true enough, right now, maganda na ang ginagawa niya rin. Yes. Na kinukumbay. May ini-invite niya nga ako dapat 14, kailan mo 14? 2 days from now, yung sila nila, Pinky, nila Ras, Uson nila, maraming Yeah. ini-invite niya, kaya lang sabi ko may mga schedule na ako. Pero yun, isa yun sa kasi ang ganda ng mga ini-interview niya ng mga iba't ibang tao na ang dami kang matututunan. Okay. Yan natin. So ngayon, sino yung ayaw at tanongin? Hindi pwede. Hindi ko sasagutin. Hindi mo na sasagutin, pero explain mo na lang bakit ayaw mo. Yung ayaw ko sa mga content creator na gumagawa ng content for the sake na makagawa ng content kahit naninira ng ibang tao. Or worse, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sinasabi nila to para lang makapag-clickbait, pero sila mismo ginagawa din nila yung sinasabi nila. Na sinasabi nilang pangit, hindi dapat to gawin, hindi gawin. Tapos dulo gagawin pa rin nila. Parang ayaw ko ng napaka-hypocritong mga content creator. Yun lang sa akin na sana, pwede naman magbuhatan pataas Yes. Hindi naman kailangan siraan ng ganito. Kasi, syempre, alam naman natin, sabi nga nila, negative is attracts Kaya di ba parang, negative cells na bebenta. Kaya lang,
paano natin babaguhin ang Pilipino kung ganun pa rin tayo? Kaya nga hindi na nag-click ang mainstream media kasi Yes. puro negative sila. Totoo. Tapos here we are, tayo ngayon ang bago na nakaka-influence ng mga iba't ibang tao. Tapos gagayahin natin yung ginagawa ng mga naggumawa bakit ang Pilipino masyadong mababa. Di sana. Kaya, sipagan nyo lang mag-isip. Pwedeng mag-viral ang mga videos nang hindi kailangan manira or worse, gumawa ng mga scripted na content. Sino yan? Ano ba? Muna mo? Basta yun sa akin. Kumbaga, mas masarap maging positive eh. Mas masarap magbuhat ang pataas. Ang sarap na darating ang time pagtanda natin na pwede natin sabihin, isa tayo sa naging part bakit ang Filipino umangat ang consciousness. Totoo. So ngayon, ang pinaka magandang question sana sa iyo na gusto kong itanong is, last question natin bago tayo mag-fast talk, is pagkagising mo hanggang sa pagkatulog, anong ginagawa mo at anong oras mo siya ginagawa? Ngayon na? O yung mas medyo boring na ngayon eh. Ngayon, Hindi, sige, yung dati muna. hassle talaga ako. Simula umpisa hanggang matulog. Magsimula akong work before mga 10 to 11 presentation, 11 to 12 presentation, 12 to 1 presentation, 1 to 2 presentation, 3 to 4 presentation, 4 to 8 flyering, maybe flyers, 8 to 12 leaders meeting. Doon ako umikot mundo. Grabe. Talagang doon mo inubos yung oras mo. Wala akong ibang mundo. Wala. One time kami sa akong kaibigan na artista. Nung ini-invite niya ako, sabi niya, Uchong, birthday mo ngayon. Yaya ka ng kaibigan mo na hindi networker. Pag-check ko sa phone ko, pucha, wala pala akong kaibigan. Nako. Doon talaga umikot mundo ko. Doon Sa talaga. networking talaga. Lahat ng kaibigan ko, lahat ng circles ko doon, lahat umiikot. Tapos pag hindi tungkol sa, pag networking ang kinaribal mo, kaya yung mga ex ko na mga negative sa network, break. Yung kahit mga special nila, pag networking nakasabay, kahit birthday mo yan, graduation mo yan, pag networking nakasabay, networking uunahin ka. Kumaga napaka-clear ako sa gusto ko. Ngayon na lang ulit na may mga ibang organization na sinasalihan, may mga iba akong circle of friends na outside networking, lately na lang, pero noon talaga. Okay. So ngayon, ano na yung routine mo ngayon? Routine ko, pagkagising ko sa bahay, gising mga 10, pagbaba ko ng bahay, nakatimpla na yung kalamansi juice ko. Iinumin ko na lang yon na malikam. Yan ang first ko iniinom eh. Wala, Maligam-gam? tapos wala yun na sukal, wala yun. As in, purong kalamansi. Tapos, Bakit? Anong reason? para mas mag-healthy. Mas vitamins eh. Tapos, after nun, yung trabaho na ako niyan, pwedeng mag-gym muna. After gym, balik ng bahay, tapos trabaho. Tapos mga 2:30, lunch namin ng wife ko. Magkasabay kami lunch. Mga 3:30, matataas balik ulit ako trabaho. Tapos, hanggang tuloy-tuloy yun, mga 10, dinner naman namin. 10 dinner? Parang late ang dinner niyo. Late din yung lunch namin eh. 2:30. Sa bagay. Dalawang beses lang naman kami kumakain, di kami nagbe-breakfast. Okay. Tapos after ng dinner, trabaho ng mga 30 minutes pa kasi abang pinapaliguan yung anak ko. Yes. Then after, papatulugin ko yung anak ko, mga 1 or 2, Netflix time namin ng wife ko. Araw-araw? Ay, wait. Wow. Matatapos kami mga 5, then tulog, ganun ulit. Gigising. Mahalaga ang baby time. Mahalaga ang baby time. Anong yung baby, as in baby ko, yung wife ko. Wife mo. Wifey time na lang. Oo din, kasi parang negosyo din siya eh. May i-maintain ka rin eh. Siyempre, dapat hindi lang naman puro negosyo. Kaya nga, ang role natin marami. May tatay, may anak, may asawa, may kaibigan. Dapat marunong ka mag-shift. Yes. Hindi ibig sabihin, amo ka sa trabaho mo, pag uwi mo, boss yung asawa mo. Hindi ba? Parang, marunong ka rin mag-shift. Hindi mo pwedeng hanapin ano yan, kung paano ka tratuhin ng mga sa negosyo, hindi pwedeng yun din ang hanapin pag nasa loob ka ng bahay. Tama. Kaya parang, dapat matuto ka rin mag-adjust.